Maaaring ang kasabihang Ki kahit hindi mahal, para pa ring asong umunguya ng buto ng paulit-ulit na walang sustansyang nakukuha ay ginawa para sa kaawa-awang dalagitang ito. Kahit na ginamit niya ang lahat ng kanyang pera para ibili ng regalo ang kanyang ex sa kaarawan nito, mas lalo lang siyang nilagyan nito ng essence na maihabang 3 metro na binali pa sa 2. Nang gabing iyon, matapos sumama sa kanyang matalik na kaibigan para magpakalasing at makalimutan ang lahat ng problema, naramdaman niyang hindi siya makatulog. Nang inakala ng dalagita na sapat na ang lahat, bigla siyang nakatanggap ng anonymous na mensahe. Sa loob, walang litrato o mensahe, kundi isang link lamang na nagdadala sa isang API na tinatawag na Diary ng Paghihiganti. Sobrang na-curious siya. Pindot agad ng dalagita nang hindi nalalaman na ang sandaling buksan niya ang API ay ang sandali ring magsisimulang magbago ang kanyang buhay. Ang kwento ay babalik sa ilang araw bago pa man niya matanggap ang malaking essence. Ang mga mag-aaral ngayon, tila inosente ngunit nakakagulat na matatapang. Hindi pa man sila nakakatapos ng junior high, nagkaroon na ng kasintahan ang dalawang ito at hindi nagkakalayo sa mga matatanda. Nakalulungkot lang na nagtiwala ang inosenteng mag-aaral na babae sa isang tunay na mapagkunwaring lalaki. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang damdamin, inipon ang bawat sentimo ng kanyang baon para makabili ng regalo sa kanilang anibersaryo para sa kanyang kasintahan, habang siya naman ay tahimik lang na parang hindi man lang narinig ang salitang sukli, hanggang sa araw ng kanilang paghihiwalay bago sila umakyat sa senior high. Ang gusto lang niya ay isang litrato nilang dalawa bilang alaala, ngunit natural lang na tinawag niya ang buong barkada para makasama sa litrato, na parang class reunion. Kung nagmamahalan kayo pero hindi niyo maipahayag, sa huli, ang mas nagmamahal ang talo. Si Go Hae-on ay pangalawang anak sa isang normal na pamilya. Nakalulungkot lang na mayroon siyang kuya na napakagwapo. Palaging pinapabora ng nanay ang kuya niya dahil matalino at may outstanding na hitsura ito, na parang i-ideal son sa alamat. Maswerte si Go Hae-on dahil kinakampihan siya ng kanyang tatay. Ngunit nakakalungkot, halos walang halaga ang kanyang salita sa bahay. Kaya naman si Go Hae-on ang naging pangunahing katulong sa bahay. Naatasan bilang full-time na katulong ng ina at kuya, kailangan pa rin niyang maghatid ng pritong manok kahit hating gabi na parang nabubuhay siya para magsilbi. Mas nakakainis pa, nakasalubong niya ang isang grupo ng mga baliw na fan na nagtitipon sa harap ng bahay ng kanilang idolo. Nang lumabas ang idolo, sumugod ang mga fan na parang tidal wave at muntik na siyang maapakan. Sa wakas, nakaalis siya sa magulong dami. Go Hae-on ay naisip na lang kung bakit ganito ang kanyang buhay. Kinabukasan, ang unang araw ni Go Hae-on sa senior high, hindi niya maiwasang mag-asa para sa isang magandang simula. Pero nang sumakay siya sa bus, ang kanyang mga pangarap ay agad na naglaho. Naubusan ng laman ang bus card ni Go Hae-on kaya't nanigas siya sa daanan, hindi alam ang gagawin. Bago pa siya makaisip ng solusyon, isang lalaking estudyante na may nagniningning na aura ang lumapit at nagsabing, babayaran ko ang 2 tiket. Nang marinig ito, agad na kinilig si Go Hae-on at nagmamadaling nagpasalamat sa taong tumulong sa kanya. Nakakalungkot, ang tinutulungan pala nito ay ang matalik niyang kaibigan na sumusunod sa likod. Naiwan si Go Hae-on na mayroong 3 bahagi ng kahihiyan, 4 na bahagi ng pagkalito, at 5 bahagi ng paghahangad na lamunin ng lupa, lalo pa nang hinimok siya ng driver na magbayad para makaalis na sila. Napatingin si Go Hae-on sa lalaking estudyante at nakita niyang pareho sila ng uniforme. Wala na siyang ibang pagpipilian. Naglakas loob siyang humingi ng tulong, at ang lalaking estudyante ay mukhang natutuwa nang makita ang isang tao na nasa mahirap na sitwasyon. Sinabi niyang ayaw niyang gawin iyon at iminungkahi kay Go Hae-on na kausapin ang driver at magpabayad. Nang makita niyang talagang nagpunta si Go Hae-on sa driver, saka lang siya pumayag na tulungan ang babae. Si Go Hae-on ay nakatayo lang at umaasa, sana nagkaroon ng butas doon kanina. Ang kamalasan ay hindi pa natatapos dito. Pagkapasok pa lang niya sa gate ng paaralan, hinarang na si Go Hae-on ng isang grupo ng mga senior. Akala nila ay junior high student siya na nagtatangkang pumasok sa paaralan. Nang tingnan ni Go Hae-on ang suot niya, naalala niyang nagmamadali siyang isuot ang luma niyang uniforme. Kahit anong paliwanag niya, ngunit ang kanyang maliit na pangangatawan ay hindi nakatulong sa kanyang paliwanag. Sa kabutihang palad, may isang senior na tumulong sa kanya at iniligtas siya. Sinabi nito na pumunta siya sa opisina para kunin ang tamang uniforme. Nang maayos na ang lahat, sa wakas ay nakapasok si Go Hae-on sa klase ng tahimik. Ngunit ang tinatawag na tahimik Ki ay tila hindi para sa kanya. Ang bago niyang klase ay nagkataong kasama ang grupo ng mga babaeng student na nambubuli kay Go Hae-on noong junior high. Hindi pa rin nila nakakalimutan ang kanilang masasamang ugali at laging naghahanap ng paraan para ipahiya siya. Alam ni Go Hae-on na hindi siya makakatakas, kaya nanahimik na lang siya at pumili ng isang tagong upuan. Sa sandaling iyon, napansin niyang ang babaeng estudyante na nakaupo sa likod niya ay isang die-hard fan ni Cha Yu-yun na ang pangalan ay Yoon Do-hee. Siya rin ang humawak sa buhok niya noong isang araw nang naghatid siya ng manok sa bahay ng idolo. Nang malaman ni Yoon Do-hee na madalas kumain ng manok ang idolo sa tindahan ni Go Hae-on, agad siyang humarap para makipagkaibigan. Tutal, wala nang ibang pagpipilian si Go Hae-on, kaya napilitan siyang pumayag. Sa klase, wala rin siyang kasundo, kaya mas mabuti nang mayroon siyang kausap kaysa umupo ng tahimik mag-isa. Pagkatapos niyang isipin iyon, lumitaw sa pintuan ng klase ang isang pamilyar na mukha. Iyon ang lalaking estudyante na nakita niya kaninang umaga sa bus, kasama ang kanyang matalik na kaibigan na kasing sikat niya. Pumasok silang dalawa na parang naglalakad sa red carpet. Madaling makita na napakapopular nila sa paaralan. Ang
Ang pangalan ng lalaking estudyante ay si Shin Jae-hoon, na tinaguri ang perpektong estudyante sa lahat ng aspeto mula sa akademikong pagganap, hitsura, hanggang sa personalidad. Ang kanyang matalik na kaibigan ay tila nakikinabang sa kanyang kasikatan, ngunit hindi rin naman ito basta-basta. Palihim na nag-isip si Go Hae-on at napangiti, ang tinatawag na perpekto ay marahil ay labis na pinalaki ng mga tao. Pagkatapos ng ilang sandali, pumasok ang advisor at binati ang klase sa pag-abot nila sa senior high. Pagkatapos, seryoso niyang ipinaliwanag ang mga patakaran ng paaralan. Dito, ang tanging mahalaga ay ang pag-aaral at pagpapaunlad ng sarili, at hindi nila pinahihintulutan ang buling, pagtataksil, o pakikipag-away. Kaya naman, lahat ng maling gawain ay didisiplinahin ng mahigpit ng paaralan. Tahimik na tumango si Go Hae-on, pakiramdam niya na ang lugar na ito ay isang kapaligiran na sulit pag-aralan. Kaya't palihim siyang nangako sa sarili na gagawin niya ang kanyang makakaya upang baguhin ang sarili. Pagsapit ng break time, nakipag-usap si Go Hae-on kay Duhi upang matuto patungkol sa bago nilang paaralan. Sa sandaling iyon, ang grupo ng mga senior na humarang kay Go Hae-on sa gate kaninang umaga ay nagkataong dumaan sa bakuran ng paaralan. Sinulyapan sila ni Duhi at bumulong, ipinaliwanag na sila ang mga miyembro ng Diva Club, isa sa pinakasikat na club sa paaralan. Pinamumunuan sila ng club president na siya ring anak ng isang mayaman at makapangyarihang pamilya. Mula ulo hanggang paa, taglay niya ang aura ng isang mayaman. Katabi niya ang vice president na may nangingibabaw na blonde na buhok, na sinasabing anak ng isang kongresista. Nang makita si Go Hae-on, kinawayan siya ng vice president at yumuko pa ng napakagalang. Bahagyang naguluhan si Go Hae-on, ngunit gumanti pa rin siya ng bati bilang isang nakababata. Nagulat si Duhi at lumingon, tila hindi makapaniwala na ang kaibigan niyang tila walang espesyal ay may kakilala pala na ganito kataas. Sa sandaling iyon, may isa pang babaeng estudyante na sumingit sa daanan ng grupong diva. Walang iba kundi si Gayun, ang nambubuli kay Go Hae-on noong junior high. Ngunit hindi siya pinansin ng club president. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao. Mula simula hanggang katapusan, si Jae-hoon, ang sikat na lalaking estudyante na nakaupo malapit doon. Agad siyang nagpakilala at walang pag-aatubiling nag-alok na makipagkita ng pribado. Umaasa na mas makikilala pa niya ito. Kasabay nito, biglang napansin ng matalik na kaibigan ni Jae-hoon si Go Hae-on. Siya ang babaeng estudyante na niloko ng kanyang kaibigan sa bus kaninang umaga. Sa pagkakita nito, gusto na lang ni Go Hae-on na magtago kung saan. Bago pa siya mawala ng hiya, pilit niyang iniiwasan ang tingin mula sa grupo ng mga lalaking estudyante. Maya-maya, lumabas si Jae-hoon at ang kanyang mga kaibigan para maglaro ng basketball. Nakaupo si Go Hae-on sa tabi ni Duhi at sinamantala ang pagkakataon na ilabas ang kanyang inis sa pamamagitan ng ilang salita. Parang sinabi niyang, para sa akin, si Jae-hoon ay isang arogante at hindi kaaya-ayang tao. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit siya ganoon kamahal. Agad na sumagot si Duhi ng may paniniguro, sa ganoong kagandang mukha, sino ang makakaya pang kamuhian siya? Ayon sa kanya, bukod sa idolo na si Chae-yun, si Jae-hoon ang pinakagwapong taong nakita niya sa totoong buhay. Nang marinig ito, sinamantala ni Go Hae-on ang pagkakataon na magyabang ng kaunti tungkol sa kanyang junior high boyfriend. Sabi niya, sa aspeto ng hitsura, hindi rin naman nagkakalayo ang lalaking iyon kay Jae-hoon. Nabilog ang mga mata ni Duhi habang nakatingin kay Go Hae-on na may pagtataka at pag-aalinlangan na tila hindi makapaniwala. Nakipag-date pala siya sa isang napakagwapong lalaki. Sabi niya na medyo malabo, hindi malinaw kung papuri ba iyon o pang-iinsulto. Ngunit hindi nag-alala si Go Hae-on at ngumiti ng malawak, puno ng pagmamalaki. Natapos ang unang araw ng klase sa senior high. Inayos ni Go Hae-on ang kanyang mga gamit at naghanda ng umuwi. Ngunit pagtayo pa lang niya, biglang lumapit si Gayun na tila may gustong sabihin. Si Gayun ang nakatoka sa paglilinis ngayon, ngunit nagdahilan siyang abala at walang awang ipinasa ang responsibilidad kay Go Hae-on. Alam na alam ni Go Hae-on na sinasadya siyang apihin ng kabilang panig at sa kanyang isip, naisip na niya ang lahat ng posibleng dahilan para tumanggi. Gayunpaman, nang nakaharap na niya si Gayun, biglang naglaho ang lahat ng dahilan. Sa huli, tahimik na lang na kinuha ni Go Hae-on ang walis at yumuko upang maglinis na may matinding damdaming inis. Kinagabihan, si Go Hae-on ay nagtungo sa fried chicken restaurant ng kanilang pamilya upang tulungan ang kanyang ina sa pagbebenta, tulad ng karaniwan. Ngayon, dinala ng kanyang kuya ang kanyang kaibigan, na walang iba kundi si Chae-yun, isang sikat na idolo. Dahil madalas siyang bumibisita, palaging dinudumog ng mga customer ang chicken restaurant nila. Sinamantala ng nanay ni Go Hae-on ang pagkakataon na humingi ng autograph para idikit sa buong restaurant. Kahit si Go Hae-on ay humingi rin ng isa pang kopya para kay Duhi. Bagamat sikat siya, hindi nag-asal superstar si Chae-yun. Sa halip, napakapalakaibigan at mabait niya. Dahil sa ganoong pag-ugali, siya sana ang karapat-dapat na dream first love ni Go Hae-on. Nakalulungkot, wala nang pag-asa mula noon pa man dahil sa isang hindi malilimutang aksidente. Noong araw na iyon, pumasok si Go Hae-on sa banyo. Pagkatapos niyang umihi, napansin niya na barado ang inidoro. Nagmamadali siyang lumabas para kumuha ng panungkit. Sakto namang dinala ng kuya niya si Chae-yun sa bahay para gumamit ng banyo. Pagkalipas ng ilang minuto, nagmamadali silang lumabas na nakakunot ang noo. Muntik nang masuffocate si Chae-yun, habang ang kuya naman niya ay
nakatakip ang ilong at nakasimangot na tumalikod. Sa sandaling iyon, nakatayo lang si Go Hayon sa gitna ng sala, hawak-hawak ang panungkit at parang naging bato. Ang pagkakataon niyang makipag-date sa idolo ay naglaho na parang madilim na usok. Bumalik tayo sa kasalukuyan, si Go Hayon. Biglang naalala ang kanyang boyfriend noong junior high. Nagplano siyang kunin ang kanyang telepono at magpadala ng mensahe. Ngunit nang buksan niya ito, nakita niyang hindi pa nasasagot ang mensahe na ipinadala niya kaninang umaga. Mas nakakagulat pa, napansin ni Go Hayon na pinalitan ng kanyang boyfriend ang kanyang profile picture ng larawan ng dalawang kamay na mahigpit na magkahawak. Paulit-ulit niya itong tiningnan, sinusubukang hanapin ang pamilyar na palatandaan, ngunit hindi niya makita ang anumang kamay na kamukha ng kanya. Kinagabihan, si Go Hayon ay nagpatuloy sa paghatid ng pritong manok tulad ng dati, walang takot sa init at ulan. Sa daan, hindi niya sinasadyang makita ang kanyang boyfriend na magkahawak kamay at matamang nakikipag-usap sa isang hindi pamilyar na babae. Sa pagtingin sa kanilang dalawa na naglalakad at nagtatawanan, na tila napakalapit, tahimik na lang na tumalikod si Go Hayon. Hindi siya naglakas loob na lumapit. Hindi man lang siya naglakas loob na lumapit o magtanong, at tahimik na lang siyang umuwi. Nagtalukbong siya ng kumot, pasan-pasan ang bigat ng kalungkutan. Kahit na sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na baka nagkamali lang siya ng tingin, ang pakiramdam ng pagkabalisa ay hindi pa rin siya pinatulog buong gabi. Para kay Go Hayon, ang pagpupuyat ay direktang nagdudulot ng pananakit ng tiyan. Kinaumagahan, sa bus papunta sa paaralan, hindi napigilan ni Go Hayon na maglabas ng hindi maipaliwanag na tunog at amoy. Nagkagulo agad ang buong bus, lahat ay lumingalinga, naghahanap kung sino ang inagbomba. Si Go Hayon ay namumula, nakaupo ng tahimik, umaasa na may milagrong magpalaho sa kanya mula sa lugar na iyon. Sa kasamaang palad para sa kanya, nakaupo malapit si Jae-hoon at tila nakita niya ang pinagmulan ng lahat ng ito. Ngunit sa halip na ilantad ang katotohanan, tumayo siya at umako ng responsibilidad. Ang gwapong mukha ni Jae-hoon ay naging dahilan upang madaling magpatawad ang mga tao sa paligid. Samantala, nakayuko pa rin siya at tila nalilito na nagpapakita na hindi rin siya komportable. Habang nakikita ni Go Hayon ang tagpong iyon, nagsimulang lumipad ang isip niya sa malayo, iniisip na may masamang intensyon si Jae-hoon. Na-imagine niya na hinila siya ni Jae-hoon sa isang liblib na sulok at pinilit siyang basahin ng malakas ng 3 beses ang pag-amin na para bang pinipilit siyang umamin. Sa kanyang imahinasyon, masunuring sumunod si Go Hayon. Ngunit nagsimula siyang magduda sa dahilan kung bakit gumawa si Jae-hoon ng ganoong kabayanihan. Baka sinusubukan lang nitong patunayan sa lahat na hindi lang siya gwapo, kundi mabait din bago pa matapos ang kanyang pag-iisip. Nagsalita na si Jae-hoon, humihingi sa kanya na maging kanyang personal na katulong para bayaran ang utang na loob. Agad na tumanggi si Go Hayon, ngunit kinuha ni Jae-hoon ang kanyang telepono na parang may hawak siyang ebidensya na nagpapatunay na hindi siya malinis. Ang kanyang misteryosong ugali ay nagpahintulot kay Go Hayon na isipin na tinatakot siya at pinipilit na ilantad ang kanyang pagkakakilanlan sa bus noong araw na iyon. Ngunit nang bumalik siya sa kasalukuyan, nakita niyang si Jae-hoon ay nakaupo sa tabi niya na may nahihiyang mukha. Sa sandaling iyon, tahimik na bumuntong hininga si Go Hayon, pakiramdam niya na marahil ay hindi naman palaganap na kasuklam-suklam si Jae-hoon tulad ng iniisip niya. Pagkatapos nang makapasok na sila sa klase, ang tungkol sa kanyang boyfriend ay patuloy na nakakaabala kay Go Hayon. Bumaling siya kay Duhi at nagtanong kung ano ang ibig sabihin ng profile picture na magkahawak kamay. Sumagot si Duhi nang may paniniguro na malinaw na nagde-date ang dalawang tao sa litrato. Ang maikli ngunit direktang sagot ay agad na nagpabura sa anumang natitirang pag-asa ni Go Hayon. Nagsimula siyang tanggapin ang katotohanan na marahil ay may bago ng kasintahan ang kanyang boyfriend. Pagkatapos ng lahat, ang pag-ibig sa pagitan ng lalaki at babae ay maaaring magbago anumang oras, ngunit ang pag-ibig sa isang idolo ay ganap na tapat isang kumpletong kabaligtaran. Sa kabila ng malungkot na mukha ni Go Hayon, si Duhi ay puno ng pag-asa habang pinag-uusapan ang kinabukasan na makikipagkamay sa idolo. Patuloy siyang umaasa sa simpleng kadahilanan na ang idolo ay single pa rin hanggang ngayon. Agad na ginamit ni Go Hayon ang papel na may autograph ng idolo bilang pain kapalit ng tulong ni Duhi para imbestigahan ang isang tao. Kinagabihan, ang dalawa ay nagtago malapit sa tarangkahan ng isa pang senior high school. Sa tulong ng impormasyong nakuha niya sa social media, mabilis na natukoy ni Duhi ang paaralan kung saan nag-aaral ang boyfriend ni Go Hayon. Kumanga si Go Hayon sa kanyang kahangahangang kakayahan sa paghahanap. Ngunit para kay Duhi, iyon ay basic skill lamang sa kanyang pagiging fan, isang bagay na kailangan ng bawat tunay na fan. Habang nanginginig si Go Hayon na nakatago sa likod ng poste ng kuryente, biglang lumabas ang dating boyfriend sa tarangkahan ng paaralan. Ganoon pa rin ang pamilyar na itsura niya, ngunit sa pagtingin ni Go Hayon, lalo lang siyang nalito. Sa huli, si Duhi na mismo ang kumilos ng buong tapang at itinulak si Go Hayon patungo sa lalaki, pinilit siyang harapin ang katotohanan. Dito na nagsimulang magtanong si Go Hayon, bakit hindi mo sinasagot ang mga mensahe ko nitong mga nakaraang araw? Sa simula, gusto pa siyang linlangin ng boyfriend, nagsinungaling na abala siya, kaya't hindi niya masagot ang telepono. Ngunit nang lumapit ang kanyang bagong girlfriend, binalingan siya ng boyfriend at sinigawan si Go Hayon, sabi ko nang ayaw ko, bakit ka pa sumusunod? Ano ba yan? Sa ganoong paraan, bigla na lang naging stalker si Go Hayon nang walang malinaw na dahilan. Lumaban si Duhi para kay Go Hayon, sinasabing siya ang may dalawang kasintahan, ngunit hindi nag-abala ang boyfriend ni Go Hayon na pansinin iyon at umalis kasama ang kanyang bagong girlfriend. Sinubukan pa ring pigilan ni Go Hayon, ngunit itinulak siya ng boyfriend sa tumpok ng basura. Sa sitwasyong iyon, umiyak si Go Hayon sa sobrang sakit, sabi niya, mamahalin niya ako habang buhay. Nang makita ang kanyang kaibigan, inaliw ni Duhi si Go Hayon, lahat ng lalaki, nangangako lang kapag nagmamahal. Ang lahat na nangyari ay nasaksihan ni Jae-hoon. Naawa siya kay
Go Hayon. Maya-maya, dinala ni Duhi si Go Hayon para uminom ng coke para makalimutan ang kanyang kalungkutan. Naglabas ng saloobin si Go Hayon, ginamit ko na ang lahat ng naipon ko para ibili siya ng regalo, pero niloko pa rin niya ako. Nang marinig iyon, ay galit ding sinigawan ni Duhi ang ex-boyfriend. Mas gugustuhin pa ni Go Hayon na may kaibigan siyang kasama na sisigaw sa ex-boyfriend kaysa mag-isa siyang magdusa. Pagkatapos nilang kumain at uminom, dinala ni Duhi si Go Hayon pauwi. Sa bahay, kumakain ng pizza ang kuya ni Go Hayon kasama ang idolo. Kahit nasa sarili nilang bahay, binaliwala ng kuya niya ang pagring ng doorbell, kaya napilitan ang idolo na magbukas ng pinto. Pagdating doon, umalis agad si Duhi pagkatapos niyang paupuin si Go Hayon. Kung nagtagal pa siya ng kaunti, sana ay nakilala niya ang kanyang idolo. Ipinasok ng idolo sa loob ng bahay si Go Hayon na naghihirap dahil sa pag-ibig. Tinukso pa ng kuya ni Go Hayon, sinipa ka na ba ng lalaking iyon? Lubos na nagkakaintindihan ang magkapatid, kaya sa isang salita pa lang. Ang kanilang mga salita ay lalo lamang nagpainit sa galit ni Go Hayon. Nang makita siyang naghihirap, malumana siyang inaliw ng idolo. Nagpasya siyang ilabas ang lahat ng kanyang damdamin, kaya kinuha ni Go Hayon ang tumpok ng tissue paper at minuya ito. Iyon pala, may ganoon pang paraan ang tao para panatilihin ang galit sa loob. Natuwa ang idolo, habang nahiya naman ang kuya niya at hindi alam ang sasabihin. Hating gabi, hindi pa rin makatulog si Go Hayon. Bigla niyang narinig ang katok ng idolo sa pinto. Tunay na mainit ang puso niya at maalalahanin, nagdala siya ng maligamam na tubig para kay Go Hayon, ngunit nagtago siya sa ilalim ng kumot at umiwas. Hindi alam ni Go Hayon kung bakit niya iyon ginawa, ngunit ayaw niya siyang makita. Biglang nakatanggap ng mensahe si Go Hayon na may kalakip na link ng isang kakaibang api na tinatawag na Diary ng Paghihiganti. Dahil sa kuryosidad, sinubukan ni Go Hayon na pindutin ito nang hindi niya nalalaman na lubos nitong babaguhin ang kanyang buhay. Kinabukasan, umasok si Go Hayon sa klase na may napakalungkot na kalooban. Binigyan siya ni Duhi ng isang bote ng gatas para gumaan ang pakiramdam niya. Nagkataon na katulad ito ng bote ng gatas na ginamit ni Go Hayon para umamin sa kanyang boyfriend noon, kaya lalo siyang nalungkot. Ang grupo ni Gayon na nakakaalam na kakahiwalay lang ni Go Hayon ay lumapit para asarin siya. Alam ko ng jerk ang lalaking iyon, pero mayroon pa ring bulag na nagpakatanga sa pag-ibig. Hindi na nakapagpigil si Go Hayon at tumakbo siya palabas. Naalala niya ang diary ng paghihiganti ate. Bagamat nag-aalangan pa siya, ay isinulat pa rin ni Go Hayon ang pangalan ng kanyang ex-boyfriend dito. Umaasang magdurusa siya. Hindi niya inaasahan na ang api na ito ay talagang gumana, higit pa sa kanyang inaasahan. Isang mensahe ang natanggap sa telepono ng ex-boyfriend ni Go Hayon na nagpapaalala sa kanya na siya ay pinaghihigantihan. Hindi naniwala ang ex-boyfriend ni Go Hayon sa mga walang kabuluhang bagay na iyon, ngunit agad siyang napaso sa kanyang bibig. Nang umuwi siya, ninakaw pa ng kung sino ang kanyang sapatos, kaya napilitan siyang magbalot ng plastic bag sa kanyang mga paa papuntang paaralan. Iyon ang naging dahilan upang tumawa ang kanyang mga kaibigan dahil sa kanyang kakaibang kilos. Nang gabing iyon, may tutorial class ang ex-boyfriend ni Go Hayon at bigla siyang nakatanggap ng mensahe na nanalo siya ng premyo isang special fried chicken meal. Tuwang-tuwang tinanggap ng ex-boyfriend ni Go Hayon ang delivery at nagtatakang nagtanong, bakit ang bilis ng delivery? Ngunit hindi na siya nag-abala pa at agad na ibinahagi ang pritong manok sa kanyang mga kaklase. Ngunit iisa lang ang coke, kaya natural lang na ang ex-boyfriend ni Go Hayon ang uminom. Hindi niya alam na may problema ang coke, kaya ininom niya ito. Pagkatapos nilang kumain at uminom, nagsimula na ang klase. Sa sandaling iyon, biglang sumakit ang tiyan ng ex-boyfriend ni Go Hayon. Nagmamadali siyang tumakbo papuntang banyo, ngunit sa kasamaang palad, nakalabas ang guro at nilock ang lahat ng pinto. Sa sobrang pagmamadali, sinubukan ng ex-boyfriend ni Go Hayon na umakyat sa bintana. Inakala ng isang lalaking estudyante na gagawa siya ng masama, kaya agad nitong niyakap ang ex-boyfriend ni Go Hayon. Ang malakas na puwersa ay naging dahilan upang siya ay diretsyo. Natumae sa pantalon, ang kanyang mga kaklase ay sobrang nasuya. Sobrang nahiya ang ex-boyfriend ni Go Hayon at hindi na niya alam kung saan papupunta. Pagkatapos ng klase, nagpunta siya sa banyo para maglinis, hindi pa rin niya maintindihan kung bakit siya sinuwerte ng ganito ngayon. Sa kabilang banda, nag-iisip pa rin si Go Hayon kung nagtagumpay na ba ang paghihiganti sa kanyang boyfriend. Bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula sa diary ng paghihiganti kasama ang mga nakakahiyang litrato ng kanyang ex-boyfriend. Agad na naghanap si Go Hayon ng impormasyon online. Hindi niya inaasahan na totoo ang lahat. Ang FB ay nag-anunsyo ng matagumpay na paghihiganti na ikinabahala ni Go Hayon. Patuloy siyang nag-iisip, sino ba talaga ang gumawa ng mga ito? Kinaumagahan, nagsisipilyo si Go Hayon para pumasok sa paaralan at patuloy siyang nag-iisip. Sino ang nasa likod ng diary ng paghihiganti FB? Biglang binuksan ng kuya niya ang pinto at nagmamadaling pumasok sa banyo, kaya napilitan si Go Hayon na tumakbo palabas at muli silang nag-away. Sa sandaling iyon, naisip ni Go Hayon na imposibleng ang kuya niya ang tumutulong sa kanya maghiganti dahil palagi siyang tinitingnan ng kuya niya bilang isang bobo at hindi nag-aalala sa kanya. Maya-maya, nang dumating si Go Hayon sa klase, hindi niya sinasadyang matuklasan na si Duhi pala ay isang computer genius. Kaya niyang maghanap ng anumang impormasyon tungkol sa isang tao sa pamamagitan ng social media. Kaya din ni Duhi na gumawa ng perpektong peking dokumento ng ibang tao. Ginawa niya ang lahat ng ito para lang sa kanyang idolo. Sana ganoon din siya kagaling sa pag-aaral. May biglang naisip si Go Hayon, baka si Duhi ang gumawa ng diary ng paghihiganti.
Kaya naman, desidido si Go-hayon na alamin ang tungkol dito. Pagkatapos, nagkaroon ng FE class ang klase. Ipinaliwanag ng guro ang panuntunan ng dodgeball. Okay lang kung tamaan ang lalaking estudyante, pero kung tatamaan ang babae, out siya. Walang sinuman ang nag-akala na si Go-hayon at si Jae-hoon ay mapapares. Sa pag-alam na siya ay clumsy, humingi ng paumanhin si Go-hayon kay Jae-hoon kung sakaling matalo sila. Ngunit sinabi ni Jae-hoon kay Go-hayon na huwag mag-alala at manatili sa likod o protektahan kita. Nagsimula ang laro at paisa-isang na-out ang mga estudyante. Ngunit si Jae-hoon ay laging nakatayo sa harap, nagtatanggol kay Go-hayon at dinala ang dalawa sa finals. Nakaramdam si Go-hayon ng sobrang ligtas, ngunit nasaktan siya nang makita si Jae-hoon na paulit-ulit na tinatamaan ng bola. Dahil sa panunukso ni Duhi, nagpa siya si Go-hayon na sumugod at saluhin ang huling bola. Ngunit ang resulta, ang inutil ay inutil pa rin. Tinamaan si Go-hayon ng bola at bumagsak sa lupa. Agad na lumapit ang guro para tingnan ang kalagayan, ngunit itinulak ni Jae-hoon ang guro at binuhat si Go-hayon, tumakbo ng diretso sa klinik. Pagkatapos ng klase, inanyayahan ni Duhi si Go-hayon na kumain para humingi ng paumanhin sa matinding pagkakabato niya noong A class. Nangako si Go-hayon na ubusin niya ang lahat ng pera ni Duhi. Ngunit sinabi ni Duhi, kahit kainin mo pa ang buong restaurant na ito, ayos lang. Sa sandaling iyon, nagtaka si Duhi, ano ba ang relasyon ni na Go-hayon at Jae-hoon? Baka crush ka niya? Agad na tumanggi si Go-hayon, paano naman magkakagusto sa akin ang isang tulad ni Jae-hoon? Nang marinig ang sinabi ng kanyang matalik na kaibigan, naramdaman din ni Duhi na tama siya. Lumingon siya para mag-order pa ng pagkain, nang biglang pumasok si Jae-hoon sa restaurant. Umupo siya sa tapat ni Go-hayon at nakatingin sa direksyon niya. Sobrang nahiya si Go-hayon. Inimagine niya na gusto siya ni Jae-hoon, ngunit napag-alaman niyang nakatingin pala ito sa menu sa likod niya. Pinasabi ni Jae-hoon kay Go-hayon na ilabas ang kanyang ulo, kaya nagmamadali siyang yumuko at kumain. Kinagabihan, nakita ng dalawang security guard ang ilang delinquent students na gumagawa ng masamang bagay. Gustong tingnan ng tatay ni Go-hayon, ngunit pinayuhan siya ng kanyang kaibigan na huwag makialam sa buhay ng iba. Gayunpaman, hindi nakinig ang tatay ni Go-hayon at bilang resulta, binugbog siya ng mga delinquent students. Mabuti na lang at naibalita ng kanyang kaibigan sa guro ng paaralan, kaya nailigtas ang tatay ni Go-hayon. Nangako ang guro na didisiplinahin ang mga delinquent students, kaya nagalit ang mga ito sa tatay ni Go-hayon. Sa sandaling iyon, dumaan si Go-hayon sakay ng kanyang bisikleta at nakita ang kanyang tatay na nasaktan, kaya nagmamadali siyang nagtanong. Nang malaman ng mga delinquent students na si Go-hayon ang anak ng lalaki, agad nilang pinuntirya si Go-hayon para maghiganti. Kinabukasan, si Go-hayon ay pumasok sa klase. Muling lumapit si Gayon para gumawa ng gulo at pinilit siyang bumili ng pagkain at inumin. Naisip ni Go-hayon, hindi ako public wallet, ngunit sinunod pa rin niya si Gayon. Pagkatapos, pumunta si Go-hayon sa kantin, umorder ng iba't ibang pagkain at dinala kay Gayon. Masaya siya dahil alam ni Go-hayon ang tama, ngunit hindi niya alam na ang lahat ng pagkain na iyon ay isinulat niya sa utang ni Gayon. Binigyan ni Duhi ng like si Go-hayon dahil sa kanyang tapang. Sa kabilang banda, tahimik na pinagmamasdan ni Jae-hoon ang lahat at siya rin ay labis na nasiyahan. Maya-maya, naglalakad mag-isa si Go-hayon sa paaralan at hindi sinasadyang nakilala siya ng mga delinquent students. Sila ay pinarusahan na maglinis at hindi nila alam kung sino ang pagbubuntungan ng kanilang galit. Si Go-hayon ang anak ng security guard kagabi, kaya't siya na ang sasaluhin ang lahat. Pagkatapos, pinalibutan si Go-hayon ng mga delinquent students at inasar. Pinipilit siyang humingi ng tawad para sa kanyang tatay. Si Go-hayon ay takot na yumuko at humingi ng tawad sa bawat isa, ngunit ayaw pa rin siyang pakawalan. Pagkatapos magtrabaho ng husto, pinilit ng mga delinquent students si Go-hayon na bumili ng pagkain. Gayunpaman, humingi sila ng labis na hindi kayang bayaran ni Go-hee. Si Gayul ay humingi sa may-ari na itala ito bilang utang, ngunit tumanggi ang babae. Sa puntong ito, si Gayul ay malapit na sanang umuwi upang tanggapin ang parusa nang biglang lumitaw ang vice presidente. Nag-alok siyang bayaran ito para kay Gayul, ngunit paanong maglalakas loob si Gayul na tanggapin? Gayunpaman, sinabi ng vice presidente kay Gayul na, kung ganoon, isipin mo na lang na ito'y utang at bayaran mo ng paunti-unti. Pagkatapos magsalita, tumalikod ang vice presidente at umalis, naiwang si Gayul na mailihim na paghanga. Sino ang taong ito na gwapo na at mabait pa? Pagkatapos noon, bumalik si Gayul sa kinaroroonan ng masasamang estudyanteng iyon. Sa puntong ito, nakaisip na sila ng isa pang paraan upang bulihin si Gayul. Kinailangan niyang magbuhat ng weights habang gumagawa ng mga nakakatawang mukha para kunan ng litrato ng masasamang estudyante. Tumawa sila ng malakas habang si Go-hee ay nakadama ng matinding hiya. Pinaalalahanan ng dakilang kapatid si Go-hee na sa susunod na tawagin siya, kailangan niyang agad na pumunta bago niya ito hayaang bumalik sa klase. Nang makita si Go-hee na nagpupunas ng pisara na tila wala sa sarili, lumapit si Do-hee upang magtanong, ano na naman ang nangyari sa iyo? Matapos marinig ang kwento ni Go-hee, sinabi ni Do-hee sa kanya na ang masasamang estudyanteng iyon ay mga zombie. Kilala sila sa pagiging mapaghiganti at sinumang makialam sa kanila ay hindi mapapakali. Ang mga sinabi ni Do-hee ay talagang hindi mali dahil hindi lang si Go-hee ang binubuli, kundi kamakailan lang ay sinisira rin ang tindahan ng pritong manok ng pamilya niya. May isang taong umupa ng mga tao upang magbigay ng isang bituin na rating online na nagdulot ng pagkawala ng mga customer sa tindahan.
tindahan. Mayroon ding nag-order ng pritong manok para ipadala sa bahay. Ngunit ang tatay ni Gayul, ito na dinala niya ay hindi naman tinanggap. Si Gayul ay nagreklamo, sinisisi ang kanyang ama, lahat ng ito ay dahil mahilig kang makialam sa buhay ng iba. Pinagalitan naman ng ina ni Go-hee ang kanyang anak, buwisit ka ba sa iyong ama? Sa puntong ito, si Go-hee ay nagdamdam ngunit hindi naglakas loob na sabihin sa kanyang mga magulang ang tungkol sa pagbabanta sa kanya ng masasamang estudyante. Ang gusto lang niya ay mamuhay ng tahimik, ngunit ginagawa itong komplikado ng kanyang mga magulang. Sa sandaling iyon, pumasok ang kanyang nakatatandang kapatid kasama ang isang idolo, kaya tumigil sila sa pagtatalo. Pagkatapos, inihatid ng idolo si Go-hyun pauwi at tinanong kung ano ang nangyari. Ayaw sabihin ni Go-hyun sa idolo, gayunpaman, tila nahulaan na ng lalaki. Inilabas ng idolo ang mga pangit na larawan ni Go-hyun online at sinabing, ang mga ito ay tiyak na hindi ikaw ang nag-post. Sino kung gayon ang gumawa nito? Si Go-hyun ay umiyak sa sakit at isinalaysay ang lahat sa idolo na nagpakita ng galit sa kanyang mga mata. Sa labas, ang nakatatandang kapatid ay lihim na nakinig sa buong kwento at nakadama ng matinding awa kay Gayul. Iniisip na kailangan niyang gawin ang isang bagay para sa kanyang nakababatang kapatid. Nang bumalik ang idolo, hinabol siya ni Gayul dahil nakalimutan niyang ipaalala sa kanya na huwag sabihin sa kanilang mga magulang sa takot na palakihin nila ang issue. Naisip ni Gayul na kung magtitiis pa siya ng kaunti, hahayaan na siya ng masasamang estudyante. Niyakap ng idolo si Gayul upang bigyan ng suporta. Simula ngayon, sabihin mo lang sa akin ang anumang ikinagagalit mo. Si Go-hee ay nakadama ng labis na ginhawa, ngunit sa kasamaang palad, ang eksena ng dalawang nagyakapan ay mailihim na kumukuha ng litrato. Pagkatapos, bumalik si Go-hee sa kanyang silid-tulugan at naghanda ng matulog. Sa pag-iisip na pupunta siya sa paaralan bukas at makikita ang masasamang estudyante, hindi siya makatulog at balisa. Kinuha ni Go-hee ang kanyang telepono para maglaro at hindi inaasahang lumitaw ang diary ng paghihiganti sa itaas. Ito ang pagkakataon ni Go-hee na gumanti sa mga nambubuli sa kanya ng walang awa, ngunit dahil sa dami ng misteryo sa application, nagpa siya si Go-hee na patayin ang telepono at matulog. Kinabukasan, habang papasok sa paaralan si Go-hee, napansin niyang may sasakyan ng Food Safety Department sa harap ng tindahan ng pritong manok. May nagsumbong na nalason sila sa pagkain ng pritong manok mula sa tindahan, kaya dumating ang inspektor upang kumpiskahin ang ebidensya para sa pagsusuri at pinasara ang tindahan sa loob ng ilang panahon. Ang ina ni Go-hee ay hindi nakayanan ang gulat at nahimatay, habang ang nakatatandang kapatid at ama ay gustong imbestigahan ang bagay na ito. Si Go-hyun lang ang nakakaalam kung sino ang nagdulot nito, ngunit nagpasya siyang manahimik. Sa paaralan, inarang muli si Go-hyun ng masasamang estudyante. Humingi siya ng pahintulot na umuwi ng maaga dahil may nangyayari sa kanilang pamilya, ngunit hindi sumang-ayon ang masasamang estudyante. Akmang hahawakan na sana ng dakilang kapatid si Go-hyun nang biglang sumugod si Jae-hoon at humarang sa harap niya. Ilinagtanggol niya si Gayul mula sa masasamang estudyante at sinabing ang pagbubuli sa isang babae ay ba't-kayabang. Sobrang napahiya ang dakilang kapatid na muntik na silang mag-away. Sa kabutihang palad, dumating ang guro sa tamang oras at nagmamadaling tumakas ang masasamang estudyante. Lumingon si Jae-hoon kay Go-hee at nagtanong kung nasaktan ba siya, ngunit hindi man lang siya nagpasalamat. Sa halip, sinisi niya si Jae-hoon sa pakikialam. Si Go-hee lang ang nakakaalam kung gaano katakot ang masasamang estudyanteng iyon. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Go-hee at umalis nang hindi man lang siya tinitingnan. Nang maglaon, bumalik si Gayul sa tindahan ng pritong manok at nakitang gising na ang kanyang ina. Nagmamadaling umalis ang kanyang ina at hinila din siya ng kanyang ama. Pagkatapos, magkasama silang pumunta sa ospital upang makipagkita sa taong nalason sa pagkain ng pritong manok. Gusto ng ama ni Go-hee na magbayad na lang para matapos na, ngunit naniniwala siyang kailangan nilang magsiyasat ng lubusan dahil ang kanilang pritong manok ay lubos na ligtas. Hinanap ng tatlo ang silid ng pasyente na nalason at natuklasan na siya pala ay isang estudyante. Gusto ng ama ni Go-hee na makipagnegosasyon, ngunit ang ina ng estudyanteng lalaki ay napaka-agresibo. Kumuha siya ng mansanas at ibinato ito na nagdulot ng pamamaga sa mata ng ama ni Go-hee at sinabi, "Iyan ang parusa dahil sa paglason mo sa aking anak." Pinalayas ng ina ng estudyanteng lalaki ang pamilya ni Gayul, kaya nagmadali silang tumakas. Sa sandaling iyon, hindi sinasadyang nakita ni Gayul ang estudyanteng lalaki na tumatawang may katusuhan. Matapos tulungan ang kanyang ina na isakay ang kanyang ama sa kotse, pumunta si Gayul sa kantina upang bumili ng tubig para sa kanyang ama. Nagkataon namang narinig niya ang pag-uusap ng estudyanteng lalaki na nagkunwaring nalason at ng kanyang mga kaklase na siya ring masasamang estudyante na nambubuli sa kanya. Lumabas na nagkunwari lang ang estudyanteng lalaki na nalason at niloloko pa ang sarili niyang ina dahil gusto niyang idemanda ng kanyang ina ang tindahan ng pritong manok para tuluyan itong magsara. Si Go-hee ay sobrang nagalit matapos itong marinig, ngunit hindi niya magawa ang gagawin. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Go-hee ng mensahe mula sa application at muling lumitaw ang diary ng paghihiganti. Nag-aalangan pa rin siya, ngunit nang makita niya ang paghihirap ng kanyang ama sa kanyang sugat, nagpa siya si Go-hee na gamitin ang diary ng paghihiganti laban sa masasamang estudyanteng iyon. Sa kabilang banda, ang masasamang estudyante ay masayang naglalaro at nag-iinom sa isang beer house. Biglang nakatanggap ang dakilang kapatid ng mensahe, "Napili kayo para sa paghihiganti." Inakala niyang isa lang itong banta mula sa isang duwag, kaya hindi niya ito pinansin. Pagkatapos nito, kaagad siyang nakaranas ng napakagulat na kahihinatnan.
Tinamaan siya sa mukha ng bola ng bilyar na itinulak ng kanyang kaklase at namaga ang kanyang mata. Dahil sa sobrang malas niya ngayong araw, inanyayahan ng dakilang kapatid ang masasamang estudyante na pumunta sa tindahan ng pritong manok ng pamilya, Gohi, para gumawa ng gulo. Nang aalis na sila, natuklasan nilang may naglagay ng itlog sa helmet na lubos na ikinagalit ng dakilang kapatid. Kinabukasan, pumunta ang dakilang kapatid sa klase para hanapin si Gohi na gustong gawin siyang punching bag para pagbuhusan ng galit. Ngunit sa pagkakataong ito, tumanggi ng sumama si Gohyun sa kanila. Banta ng dakilang kapatid kay Gohyun na kung hindi siya pupunta sa tagpuan, hindi magiging mapayapa ang buong pamilya niya. Pagkatapos, lumingon pa ang dakilang kapatid kay Jae-hoon at sinabing, kailangan mo ring sumama. Si Jae-hoon ay nanatiling kalmado, walang bakas ng takot, habang mayabang na umalis ang masasamang estudyante. Sa sandaling iyon, tumakbo si Do-hee sa klase ni Gayul at nagpakita ng isang video na kumakalat online. Iyon ang video na nagpapakita ng masasamang estudyante na binubugbog ang tatay ni Gayul. Matapos mapanood ang video, biglang nakadama si Gayul ng matinding awa sa kanyang ama. Inaliw ni Do-hee si Gayul at sinabing hindi magtatagal at kakamustahin na ng pulisya ang masasamang estudyante. Dahil dito, tinawag ang masasamang estudyante sa opisina ng prinsipal. Tumawag ang prinsipal sa reporter na nag-post ng video at hiniling na burahin ito. Gusto niyang hayaang sarilihin ng paaralan ang paglutas sa problema dahil kung hindi, masisira ang reputasyon ng paaralan. Ngunit hindi sumang-ayon ang reporter at agad na ibinaba ang telepono na ikinagalit ng prinsipal. Pinagalitan niya ang masasamang estudyante, tingnan ninyo ang ginawa ninyong magandang bagay. Hindi magtatagal at darating ang pulisya sa paaralan para mag-imbestiga. Gusto ng prinsipal na ang masasamang estudyante mismo ang magpasa ng responsibilidad. Gayunpaman, hindi pa rin nagbabago ang kanilang pag-ugali. Nang araw na iyon, dumating si Gohee sa tagpuan tulad ng napagkasunduan upang makipagkita sa masasamang estudyante. Binubuli nila siya hanggang sa magulo ang buhok niya, ngunit hindi pa rin lumalabas si Jae-hoon. Kinumpirma ni Gohee sa masasamang estudyante na hindi darating si Jae-hoon. Sa kabilang dako, pauwi na sana si Jae-hoon nang bigla siyang makatanggap ng mensahe mula sa masasamang estudyante kasama ang litrato ni Gohee. Nagbabala sila na kung hindi siya darating, may mangyayaring masama kay Gohee. Pagkatapos matanggap ang mensahe, nagmadaling umalis si Jae-hoon kasama ang kanyang matalik na kaibigan. Nang makita nilang lumitaw ang dalawa, agad na lumapit ang masasamang estudyante. Handa na rin sina Jae-hoon at ang kanyang matalik na kaibigan na makipaglaban, kaya nagsimula na ang pag-aaway ng dalawang panig. Kahit dalawa lang sila, patuloy na nangibabaw ang panig ni Jae-hoon. Sa huli, nagtulungan silang magkaibigan at nagbigay ng knockout kay dakilang kapatid na tinalo ang lahat ng masasamang estudyante. Pagkatapos, nilapitan ni Jae-hoon si Gohyun para tulungan siya at tumakas silang tatlo. Sinubukan ng masasamang estudyante na habulin sila, ngunit biglang dumating ang pulisya. Dinala sila sa istasyon para imbestigahan sa kasong pang-aabuso sa matatanda. Si Gohyun at ang dalawa pa ay nanood mula sa malayo at sila ilabis na nasiyahan. Noon, tinanong ni Jae-hoon si Gohyun kung maayos ba talaga siya. Bagamat natatakot pa rin siya, mas maayos na ang pakiramdam ni Gohyun. Sa gabi, pag-uwi ni Gohyun, nakatanggap pa rin siya ng mensahe mula kay Jae-hoon na nagtatanong tungkol sa kalagayan niya. Nakadama si Gohyun ng higit na ginhawa. Nagpasalamat siya kay Jae-hoon sa lahat ng nangyari. Pagkatapos, nagtanong si Gohee kay Jae-hoon kung gangster ba siya dahil magaling siyang makipag-away. Gayunpaman, hindi gangster si Jae-hoon, kundi superhero sa kanyang paningin. Nagbiruan pa sila sandali at nagpaalamang matulog. Bago matulog, patayin na sana ni Gohee ang kanyang telepono nang bigla siyang makatanggap ng abiso mula sa application na diary ng paghihiganti. Nagpadala ito ng mga larawan ng masasamang estudyante na pinarusahan, kasama ang huling linyang matagumpay ang paghihiganti. Sa puntong ito, nalito si Gohee dahil tila alam ng application ang lahat tungkol sa kanya. Inakala ni Gohee na may isang taong nagmamasid, ngunit dahil hindi naman ito nakakapinsala sa kanya, pansamantala niyang binaliwala ang bagay na ito. Pagkatapos, nahulog si Gohyun sa isang magandang panaginip. Naalala niya ang eksena kung paano siya iniligtas ni Jae-hoon, na lumapit at akmang hahalikan siya. Ngunit bago pa magdikit ang kanilang mga labi, ginising na siya ng kanyang ina. Ngayon, kailangang pumunta ng maaga ang mga magulang ni Gohyun sa tindahan ng pritong manok dahil muli itong binuksan pagkatapos imbestigahan na peke ang kaso ng pagkalason. Dagdag pa rito, sa tulong ng idolo sa pagpupromote, sobrang dami na ng customer sa tindahan ng pritong manok. Sobrang abala ang mga magulang ni Gayul, kaya kinailangan niyang maghanda na mag-isa papuntang paaralan. Nang maglaon, nagkataon namang nakasalubong ni Gohee si Jae-hoon na papunta rin sa paaralan. Ang ilang tanong at pagkilos lang ni Jae-hoon ay agad na nagpabilis sa tibok ng puso ni Gohee. Hindi sinasadyang napansin ni Jae-hoon na nakalimutan ni Gohee na isuot ang kurbata. Sa gayon, mapaparusahan siya ng guro sa gate ng paaralan. Agad na tinanggal ni Jae-hoon ang kurbata at isinuot kay Gohee. Paanong hindi magkakagusto ang dalagita sa ganito? Nang araw na iyon, handang magpatawag si Jae-hoon ng parusa kapalit ni Gohyun na lalong nagpaibig sa kanya. Sa klase, hiniling ni Gohyun kay Do-hee na pakinggan ang kanyang puso dahil hindi niya alam kung bakit sobrang bilis ng tibok nito ngayon. Nang marinig ito, tinukso ni Do-hee si Gohyun, siguro mayroon kang sakit na kabaliwan. Hindi sinasadyang narinig ni Gohyun ang pag-uusap ni Gayun at ng kanyang mga kaibigan. Lubos silang humahanga kay Jae-hoon, ngunit narinig nila kaninang umaga na isinuot niya ang kanyang kurbata sa ibang babae. Galit na sinabi ni Gayun, kapag nahuli ko ang babaeng iyon, sisirain ko siya. Sobrang nag-alala si Gohyun nang marinig ito. Naalaala niyang patay na ako ngayon. Malapit na ang oras ng klase at ang susunod na klase ay kay Guro Kim, kaya nagmamadaling nag-ayos ng sarili ang mga babaeng estudyante para maging pinakamaganda. Hindi lang iyon,
Nagdala pa si Gayun ng inumin at regalo at inilagay sa mesa ng guro dahil si Guro Kim ang pinakapopular na guro sa paaralan. Ang gwapo na, mabait pa. Nang tanungin ni Guro Kim kung sino ang naghanda ng regalo para sa kanya, agad na nagtaas ng kamay si Gayun. Masayang nagbiro si Guro Kim, "Huwag mo na akong suhulan sa susunod, ha?" Pagkatapos, nagsimula na ang klase. Sa pagtatapos, pinaalalahanan ni Guro Kim ang mga estudyante na gawin ang kanilang takdang aralin sa bahay, lalo na si Ijin. Ang ekspresyon ni Ijin ay napakakaiba, ngunit nagpaalam pa rin si Guro Kim sa klase at umalis. Nang makita si Guro Kim na nagpapakita ng labis na atensyon kay Ijin, naghanap si Gayun ng paraan para makipag-away. Sa palikuran, sadyang tinalsikan niya ng tubig si Ijin at pinunasan ang kanyang mga kamay sa damit nito. Hindi pinansin ni Ijin ang insidente at umalis na lang. Muling nagkaroon ng pagkakataon ang mga babaeng estudyante na siraan siya. Inakala nilang nilalandi niya si Guro Kim kaya binibigyan siya ng espesyal na atensyon. Pagkatapos umalis ng mga babaeng estudyante, saka lang nagpakita si Gohee. Naawa siya kay Ijin dahil binubuli din ito tulad niya, ngunit mas kailangan pa ring unahin ni Gohee ang sarili niya. Pagkatapos, pumunta si Gohee sa tagpuan nila ni Doohee para mag-usap. Napansin ni Doohee na kakaiba ang kurbata ni Gayul. Karaniwan itong gusot at pangit, ngunit ngayon ay napakaayos. Kaya't nagtanong siya kung kanino galing ang kurbata. Agad na itinatanggi ni Gohyun dahil hindi niya pwedeng malaman ni Doohee na kay Jaehun iyon. Ayaw nang makipagtalo ni Doohee at binaling ang atensyon sa chismis ng grupo ni Gayun sa tabi. Sinasabi nilang masama ang guro na isang manyak. Sabi nila, madalas daw nagtatago ang guro sa hagdanan at sumisilip sa ilalim ng palda ng mga babaeng estudyante. Sa katunayan, lihim pa raw siyang nanonood ng Japanese films ng mag-isa kapag walang tao sa opisina ng guro. Pagkarinig nito, nalito si Gayul at Doohee, ngunit hindi na masyadong nag-alala. Pagkatapos, nagpunta silang dalawa sa Gifix para manood ng mga lalaking estudyante na naglalaro ng basketball. Handa na ang kamera ni Doohee, tumitingin ng malinaw at walang tigil sa pagpuri. Si Jaehun ay gwapo at magaling maglaro ng basketball. Nalabis na kinagigiliwan ni Gohyun. Hindi sinasadyang gumulong ang bola papunta kay Gohyun at dali-dali siyang tumakbo para kunin ito. Sa sandaling iyon, lumapit si Jaehun para kunin ang bola na ikinapula ng mukha ni Gohyun sa hiya. May naamoy si Doohee, ngunit gusto pa ring itanggi ni Gohyun at sinabing, "Karapat-dapat ba ako sa kanya?" Pagkatapos marinig iyon, binigyan ni Doohee ng payo si Gohee na kung gusto niya, kailangan niyang maging makapal ang mukha. Ngunit si Gohee ay napabuntong hininga na lang at sinabing, "Sana nga madaling gawin ang lahat tulad ng sinasabi mo." Sa sandaling iyon, napansin ni Doohee na nilalapitan ni Guro ang si Ijin. Naalala ang mga sinabi ni Gayun noon, naisip niya, hindi kaya totoo na manyak ang guro. Nag-usap sila ng guro at ni Ijin sandali at pagkatapos ay tumayo si Ijin at umalis. Walang nakitang anumang kakaiba. Gayunpaman, pagkatapos noon, nakita ni Gohee si Ijin na umiiyak ng mag-isa sa klase. Bigla siyang naawa sa kanyang kaklase. Biglang lumitaw ang application na diary ng paghihiganti na nagtatanong, "Gusto mo bang maghiganti ngayon?" Nag-aalangan si Gohee, ngunit naalala niya ang mga kilos ng guro na hindi niya hahayaang makapinsala ito sa mga babaeng estudyante, lalo na kay Ijin na kaawa-awa. Kaya't nagpasya si Gohee na ilagay ang pangalan ng guro sa diary ng paghihiganti. Kinabukasan, nagbigay ng klase ang guro. Siya ay nagpapakita pa rin ng mahigpit na itsura. Pinaalalahanan ni Doohee si Gohee na itago ang kanyang telepono, baka mahuli siya ng guro. Ngunit nagkaroon ng kaunting problema sa kanyang telepono at sinubukan itong ayusin ni Gayul. Nagsimula nang magturo ang guro nang biglang lumabas sa projector ang isang eksena sa pelikula ng gagamba na nagdulot ng gulo sa buong klase. Nagmadaling patayin ng guro ang computer, ngunit sa sandaling iyon ay dumaan ang principal at ang inspektor. Paano mo nagawa ang manyak na bagay na ito sa harap ng mga estudyante? Pagkatapos nito, hiniling niya sa guro na pumunta agad sa opisina. Sa pagkakataong ito, hindi na malilinis ng guro ang kanyang kasalanan. Nagdiwang ang buong klase dahil nakansela ang klase. Hindi komportable si Gohee, ngunit nasiyahan dahil nakatulong siya sa pag-alis ng isang banta sa lahat. Gayunpaman, nang lumingon siya upang tingnan si Ijin, nakita ni Gohee na hindi siya masaya. Noong gabi, nagmaneho si Gohee pauwi at hindi sinasadyang nakita si Ijin na kasama si Guro Kim. Sinundan niya ang mga ito hanggang sa parking lot at nakitang nagtatalo ang dalawa. Gustong hawakan ni Guro Kim si Ijin, ngunit ayaw niya at umalis ng padabo. Nang hilahin ni Guro Kim si Ijin papasok sa kotse, agad siyang tumakas. Noon, napabuntong hininga na lamang si Guro Kim sa pagkadismaya nang makawala ang biktima. Noon lang napagtanto ni Gohee na si Guro Kim pala ang totoong manyak at hindi ang guro. Nahirapan si Gohee dahil hindi niya alam kung paano humingi ng paumanhin sa guro at kung paano haharapin si Guro Kim. Sa kasamaang palad, nagkaaberya ang application na diary ng paghihiganti kaya hindi ito magamit. Si Gohee ay sinisisi ang sarili na nagsasabing isa siyang tanga at kailangan niyang mag-isip ng mabuti sa susunod bago gumawa ng anumang bagay. Noong umaga, may anunsyo sa klase na inalis ni Guro Kim si Ijin sa listahan para sa scholarship competition. Muling nagsismisan ang grupo ni Gayun na sinasabing hindi naging matagumpay si Ijin sa pag-akit kay Guro Kim. Si Gohyun ay nagdamdam ngunit hindi nakipagtalo, sa halip ay tumalikod at umalis. Sa pagkakataong ito, nagpasya si Gahyun na ipagtanggol si Gayun at sinabi niya sa kanyang mga kaklase na dalawang mukha si Guro Kim. Hindi pinayagan ni Gayun si Gahyun na insultuhin ang idolo sa kanyang puso. Lumapit siya upang harapin si Gahyun, ngunit nagmatigas
tumigas si Gahyun at hindi umatras. Gusto niyang humingi ng paumanhin si Gahyun kay Gahyun dahil sa kanyang mga salitang medyo masakit na. Galit siyang hinawakan ang buhok ni Gohee at akmang tuturuan siya ng leksyon. Karaniwang nagtitiis si Gohee, ngunit hindi siya madaling ibuli, kaya't hinawakan niya pabalik ang buhok ni Gahyun. Sinubukan silang awatin ng kanilang mga kaibigan, ngunit hindi sila nagtagumpay. Bilang resulta, pareho silang pinarusahan na lumuhod sa labas ng pasilyo. Patuloy pa rin sa pagtatalo si Gohee at Gahyun at tumigil lang nang dumating ang guro. Pagkatapos, pumunta si Gohee sa isang kainan kasama si Dookhee para kumain at mag-usap. Ikinuwento niya sa kanyang matalik na kaibigan ang lahat at tinanong kung paano haharapin si Guro Kim. Nakita ni Dookhee na napakahirap nito dahil kung sasabihin nila ang totoo, masasaktan si Ijin. Bukod pa rito, walang maniniwala na ganito si Guro Kim dahil nakagawa siya ng napaka-perpektong persona sa paaralan. Gayunpaman, mayroon namang paraan. Kaya't nagplano si Dookhee kasama si Gayul upang magkasama silang magsagawa ng plano. Noong gabi, nakatanggap si Guro Kim na nasa opisina ng mensahe mula kay Ijin na nagsasabing nagsisisi siya sa kanyang ginawa, kaya humiling siya ng private meeting kay Guro Kim upang mag-usap. Masayang pumunta siya sa tagpuan. Pagkatapos, hinatak ni Guro Kim ang lahat ng kortina, naghahanda na gumawa ng kasamaan kay Ijin. Nangako siyang pagkatapos nito ay tutulungan niya si Ijin na makapasok sa universidad na gusto niya. Gayunpaman, nang lumapit si Guro Kim, bigla siyang sinalubong ng gitnang daliri ng babaeng estudyante. Lumabas na hindi si Ijin ang naroon, kundi si Gohee na nagpanggap at siya ang nagpadala ng mensahe. Ang pagpapanggap na account ay hindi mahirap para sa computer genius na si Dookhee. Na-record ni Gayul ang buong pag-uusap para ipaalam sa lahat ang tunay na mukha ni Guro Kim. Pinayuhan niya si Gayul na kumalma at makipagnegosasyon at pagkatapos ay sinamantala ang pagkakataon para agawin ang telepono ni Gayul. Binura ni Guro Kim ang lahat ng recordings at sinabing, wala nang ebidensya ngayon, walang maniniwala sa sinasabi mo. Sa huli, pinalampas ni Guro Kim si Gohee sa pagkakataong ito at tumalikod. Noon, biglang lumitaw si Dookhee mula sa likod ng malaking mesa at naitala niya ang lahat ng nangyari ng malinaw. Hindi na sayang ang nakakakaba na pag-arte ni Gohee. Hindi nagtagal at mabilis na kumalat ang video online. Kinabukasan, pagdating ni Guro Kim sa paaralan, napansin niyang iniiwasan siya ng mga babaeng estudyante. Nakadama si Guro Kim ng may kakaiba at pumunta agad sa opisina para buksan ang kanyang telepono. Natuklasan niya na nabunyag ang kanyang masamang mukha at alam ni Guro Kim na wala na siyang kawala sa pagkakataong ito. Sa kabilang dako, napanood din ng grupo ni Gayun ang video tungkol sa kanilang idolo. Gusto pa rin niyang protektahan si Guro Kim, ngunit tinanggihan siya ng ibang estudyante na sinabing ang linaw ng pagkakakuha, ano pa ang hindi malalaman kung sino ang may gawa. May napagtanto si Gayun kaya tiningnan niya si Gohee at nakita niyang tumatawa ito ng may tagumpay. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbigay alam ni Dookhee kay Gohee na natanggal na sa trabaho si Guro Kim. Pagkatapos ibunyag ang katotohanan, umalis si Gohee at Dookhee na nasisiyahan. Ibinigay ni Jae-hoon ang notebook sa kanyang matalik na kaibigan, pinapaalalahanan siyang mag-aral ng mabuti. Nang araw na iyon, binigyan ni Gohee si Jae-hoon ng isang regalo, ngunit sinabi niya na buksan lang ito kapag nakaalis na siya. Pag-alis ni Gohee, binuksan ni Jae-hoon ang regalo at nakita na ito pala ay isang discount coupon sa tindahan ng pritong manok. Talagang master ng marketing, ngunit naisip niya pa rin na si Gayul ay napaka-cute. Noong gabi, pumunta si Gayul sa bahay ni Dookhee at kumain at naglaro sila buong gabi. Ngayon ang araw ng paglabas ng bagong kanta ng idolo, kaya naghanda silang dalawa ng mga kagamitan para mag-stream para sa idolo. Pagkasilang na-stream ang kanta, agad silang nagunahan sa pag-spam ng mga komento. Hindi lang si Dookhee ang die-hard fan ng idolo sa bahay, kundi pati na rin ang kanyang ina na isang loyal fan. Naghanda pa nga ang kanyang ina ng garapon ng kimchi na nakababad sa soy sauce para ipahatid ng kanyang asawa sa bahay ng idolo. Kinabukasan, ang babaeng estudyante sa klase ay nag-uusap tungkol sa bagong kanta ng idolo. Puro papuri ang maririnig at naguunahan pa sila kung sino ang may pinakamaraming nakolektang album. Syempre, si Dookhee ang nanalo dahil walang sinumang may mas maraming album kaysa sa kanya. Ang matalik na kaibigan ni Jae-hoon ay hindi alam ang isang bagay na huwag mong pakikialaman ang idolo ng isang babae. Tinukso niya lang ang idolo ng kaunti at agad siyang pinalibutan ng mga babaeng estudyante. Tanging si Gayul lang ang nanatiling kalmado sa gitna ng lahat ng ito dahil para sa kanya, ang idolo ay hindi isang bagay na marangya pwede niya itong yakapin kahit kailan niya gusto. Nitong mga nakaraang araw, sobrang dami ng customer sa tindahan ng pritong manok salamat sa promosyon ng idolo. Mayroon pang ang mga dayuhang customer, ngunit dahil mahina si Gayul sa Ingles, humingi siya ng tulong sa kanyang nakatatandang kapatid upang kunin ang order. Sa wakas ay nagamit na ang gwapong mukha ng nakatatandang kapatid. Ang ina ay napailing na lamang kay Gayul. Buti na lang at nakakatulong pa rin siya sa paghahatid ng pagkain. Nang magkaroon ng sandaling bakante, umupo si Gayul at kinausap si Dookhee. Ilang araw na siyang kumakain dito ng pritong manok para lang makita ang idolo, ngunit maraming schedule ang idolo kamakailan, kaya nag-order na lang ito ng pritong manok para iwi. Sa huli, pinayuhan ni Gohee si Dookhee na huwag nang umasa, ngunit ayaw pa ring sumuko ni Dookhee. Nag-aral pa nga si Dookhee ng hapon dahil magko-concert ang idolo sa Japan sa lalong madaling panahon. Upang magkaroon ng pera para makadalo sa concert, gumawa si Dookhee ng mga stuffed toy na kamukha ng idolo at ibinenta ang mga ito, kumita ng malaking halaga ng pera. Ngunit kung magtuturo ang idolo sa buong mundo, baka kailanganin ko ng ibenta ang aking bato. Napabuntong hininga na lamang si Gohee sa pagkadismaya nang makita si Dookhee na sobrang baliw. Bigla, nagulo ang mga babaeng estudyante sa klase dahil sa isang online post nagde-date daw ang idolo sa isang high school student at ang babaeng yakap niya ay nakasuot ng
ng uniform ng kanilang paaralan. Kaya determinado ang mga babaeng estudyante na hanapin kung sino ang babaeng iyon. Nang makita ang larawan, biglang namutla si Gohee dahil siya ang babaeng estudyante sa larawan. Buong-buo pa rin ang tiwala ni Dukhi sa idolo sa pag-aakalang may sadyang naninira sa kanya. Kapag nalaman ko kung sino ka, malalagot ka sa akin. Malalaman mo kung ano ang pista. Nalagay si Gohee sa isang mahirap na sitwasyon. Hindi niya kayang sabihin kay Dukhi ang katotohanan. Noong gabi, tumawag si Gohee sa idolo, una para kumustahin kung ayos lang siya, at pangalawa, para malaman kung ano ang maaari niyang gawin upang tulungan siya, dahil labis siyang nakokonsensya na nadamay siya sa iskandalo dahil sa kanya. Pinayuhan ng idolo si Gohee na manahimik at magkunwaring walang nangyari. Kailangan lang niyang maghintay na ayusin niya ang problema, o hayaan na lang na lumipas ang oras at kusa itong maglalaho. Sumang-ayon si Gohee at ibinaba ang telepono, ngunit nalulungkot pa rin siya. Sa kabilang banda, dumating ang manager upang makipag-usap sa idolo kung paano solusyonan ang gulo. Gusto niyang malaman kung sino ang babaeng estudyante sa larawan at kung maaari bang humingi ng tulong sa kanya upang linawin ang issue. Tiyak na tumanggi ang idolo dahil natatakot siyang kung magpakita si Gohee, sasalakayin siya ng mga die-hard fans. Kung mangyari iyon, magiging napakahirap ng buhay ng dalagita. Ang dahilan kung bakit lubos na pinoprotektahan ng idolo si Gayul ay dahil sa isang pangyayari sa nakaraan. Noong araw na iyon, may cancer ang ina ng idolo. Madalas si Gohee na bumibisita sa ospital para makipaglaro sa kanya na nagpapasaya sa ina ng idolo sa mga huling araw nito. Nangako ang ina ng idolo kay Gohee na papayagan niya itong maging manugang niya. Si Gohee ay masunurin at palaging lumalabas tuwing kailangan siya ng idolo. Mula noon, tiyak na naglaan siya ng isang espesyal na lugar sa kanyang puso para kay Gayul. Noong umaga, naghatid si Gohee ng pritong manok sa parke at natuklasan na si Jae-hoon pala ang umorder. Gusto niyang gamitin ang discount coupon na ibinigay at para na rin magkaroon ng pagkakataon si Gohee na lumabas. Ngunit gusto na sanang bumalik ni Gohee agad dahil marami pa siyang gagawin sa tindahan ng pritong manok. Nang inalok siya ni Jae-hoon na umupo at kumain ng manok, tatanggi na sana si Gohee, ngunit biglang tumunog ang tiyan niya. Masaya silang kumain na tatlo. Walang kaayusan si Gohee, kaya nagkaroon ng chili sauce sa kanyang labi. Maingat itong pinunasan ni Jae-hoon, na lalong nagpalalim sa pagkahulog ni Gohee sa pag-ibig. Samantala, ang matalik na kaibigan ni Jae-hoon ay nasasaktan sa ICE at naging nakakasilaw na third wheel. Sa kabilang banda, pumunta si Dukhi at ang kanyang ina sa isang internet cafe upang makakuha ng tiket para sa concert ng idolo. Nangako ang ina ni Dukhi na kung makakakuha siya ng tiket, bibigyan niya siya ng dagdag na allowance. Mataas ang determinasyon ni Dukhi. Gayunpaman, hindi naging maayos ang paghahanap ng tiket. Agad na naubos ang mga tiket sa isang iglap. Parehong hindi nakakuha ng tiket sina Dukhi at ang kanyang ina. Galit na sinisi ng ina si Dukhi at sinabing, pag-uwi ko, tuturuan kita ng leksyon. Hindi naglakas loob si Dukhi na umuwi, kaya't pumunta siya sa bahay ni Gayul para pansamantalang manatili hanggang sa humupa ang galit ng kanyang ina. Sinabi ni Gayul kay Dukhi na pumunta sa kanyang silid dahil kailangan niyang maglinis ng tindahan ng pritong manok kasama ang kanyang mga magulang. Gayunpaman, hindi sinasadyang napasok ni Dukhi ang silid ng nakatatandang kapatid. Kakalabas lang nito mula sa paliguan, kaya pareho silang nagulat at sumigaw ng malakas. Pagkatapos, nagkunwari si Dukhi na tinatakpan ang kanyang mga mata habang tinitingnan ang katawan ng nakatatandang kapatid. Ang babaeng ito ay talagang mas libog kaysa sa inaakala natin. Bigla, si Dukhi ay naging napakabait at magalang ngayon na laging sumasang-ayon sa nakatatandang kapatid. Narinig ni Gohee na masama ang nakatatandang kapatid, ngunit hindi niya inaasahang napakagwapo pala nito. Ang nakatatandang kapatid, na karaniwang nakikipag-away kay Gayul, ay naging napakagalante ngayon. Ngayon ay kailangan niyang lumabas at para hindi mainip si Dukhi, ibinigay niya rito ang family photo album para tingnan. Habang tinitingnan ang photo album, hindi sinasadyang natuklasan ni Dukhi ang isang lihim. Kilala ni Gohee ang idolo, ngunit hindi niya ito sinabi sa kanya. Naramdaman ni Dukhi na pinagtaksilan siya at labis siyang nadismaya kay Gohee. Pagkaraan ng ilang sandali, umuwi si Gohee at hindi na niya nakita si Dukhi. Pagkatapos maghanap ng walang resulta, inisip ni Gayul na may bigla ang lakad si Dukhi, kaya umuwi ito ng maaga. Ngunit bakit hindi man lang siya nagpaalam? Kinabukasan, pumunta si Gayul sa paaralan. Hinahanap ni Gohayon si Dukhe para tanungin kung anong nangyari kagabi. Si Dukhe ay nagpanggap na pagod para iwasan ang tanong ni Gohayon. Gayunpaman, nang banggitin ng mga babaeng estudyante ang idol, si Dukhe ay naging masigla at nagdulot ng labis na pagkalito kay Gohayon. Sa oras na iyon, pinag-uusapan ng mga babaeng estudyante ang isang video na kumakalat online. Ang babae sa video ay nagpakilalang biktima ng pang-aabuso ng idol. Hindi makapaniwala ang lahat na ang idol ay isang lobo na nagkukubli sa damit ng tupa. Patuloy na iniinsulto ni Guru Gayun ang idol. Hindi na nakatiis si Gohayon. Galit na galit siyang sumigaw sa lahat na tumahimik. Ano ang alam ninyo tungkol sa kanya para magsalita? Hindi pa naging ganito kainitin ang ulo ni Gohayon kaya nagduda si Jae-hoon. Pagkaraan, umuwi na si Gohayon. Tumawag siya ng ilang beses sa idol, ngunit hindi sumagot kaya nagsimula siyang mag-alala. Pumasok ang kuya at ipinaabot ang mensahe ni idol kay Gohayon. Simula ngayon, hindi na siya kailangang tawagan pa dahil hindi na siya makokontak. Gusto ng idol na hintayin munang kumalma ang lahat bago siya muling magpakita. Pagkatapos, sinabi ng kuya kay Gohayon na huwag mag-alala dahil ayos lang ang idol. Pagkaalis ng kuya, biglang lumitaw ang Vengeance Diary. Sa pagkakataong ito, talagang gusto itong gamitin ni Gohayon. Gayunpaman, hindi niya alam kung sino ang nanira sa idol. Naalala ni Gohayon si Dukhe. Kung nandito siya, marahil ay madali niyang mahahanap ang may sala. Kaya, kailangang humanap si Gohayon ng paraan para makausap si Dukhe. Sa sandaling ito,
Nakaredy na ang idol group para umakyat sa entablado para sa surprise concert. Pumasok ang Ify at inihayag na pinutol ang kanilang kanta sa ere dahil sa ilang objective na dahilan. Nagmakaawa ang manager sa SE na isaalang-alang ito, ngunit hindi niya pinansin. Lahat ng miyembro ay tumingin sa idol dahil sa kanya ang lahat ng ito. Sa oras na ito, yumuko lang ang idol dahil nakokonsensya siya sa kanyang mga kasamahan. Ngayon, pagkatapos ng klase, biglang umulan. May payong si Dukhe. Inasahan ni Go Hayon na makikisabay siya, ngunit sumama siya sa ibang kaklase kahit magkaiba ang direksyon ng kanilang bahay. Labis na nalungkot si Go Hayon nang makitang iniiwasan siya ni Dukhe. Ang eksenang ito ay hindi sinasadyang nakita ni Jaehon. Ang kanyang matalik na kaibigan, na isa ring mapagmatsyag na tao, ay ibinigay ang kanyang payong kay Jaehon. Dali-dali siyang tumakbo para payungan si Go Hayon na labis namang ikinatuwa niya. Biglang umiyak si Go Hayon, inilabas ang lahat ng sama ng loob na dinanas niya kamakailan. Pagkaraan, nang umuwi si Go Hayon, pinayuhan siya ng kanyang nanay na linisin ang kwarto at itabi ang album ng mga litrato. Nagtaka si Go Hayon kung sino ang nag-iwan ng album ng mga litrato doon, kaya sinabi sa kanya ng kuya na ibinigay niya ito kay Dukhe noong isang araw. Sa wakas, naintindihan ni Go Hayon kung bakit siya iniiwasan ni Dukhe. Galit siyang nagalit at sinisi ang kuya sa pagpapagulo ng kanyang buhay. Pagkatapos, bumalik si Go Hayon sa kanyang kwarto, sumulat ng sulat kamay na humihingi ng tawad kay Dukhe at dinala ito sa bahay niya. Rumesponde ang nanay ni Dukhe sa doorbell. Pagkabukas niya ng pinto, nakita niya na tumakbo na si Go Hayon at mayroon na lang parsela sa harap ng bahay. Dinala ito ng nanay sa kwarto ni Dukhe at nakita niya sa loob ng parsela ang idol signed album kasama ang sulat paumanhin ni Go Hayon. Pagkatapos basahin ang sulat, naintindihan ni Dukhe ang dahilan kung bakit kailangang itago ni Go Hayon ang kanyang pagkakilala sa idol. Ang simpleng dahilan ay ayaw ni Go Hayon na maging magulo ang kanyang buhay. Nang malaman ang totoo, unti-unting napatawad ni Dukhe si Go Hayon. Sa gabi, pumunta si Dukhe sa fried chicken shop, ngunit wala pa rin siyang lakas ng loob na harapin si Go Hayon. Eksaktong pagbalik ng tatay ni Go Hayon mula sa pagde-deliver ng manok, sinabi niya, kung may kailangan ka, pumasok ka na lang sa loob. Nagtaka ang mga magulang ni Go Hayon dahil magkaharap na silang nakaupo, ngunit sina Dukhe at ang kanilang anak. Si Dukhe ay nakikipag-usap pa rin sa pamamagitan ng text message. Sa totoo lang, hindi pa lubusang napapatawad ni Dukhe si Go Hayon. Nalinlang si Go Hayon na mangako na ililibre niya si Dukhe ng fried chicken habang buhay. Agad na masayang nagpakita si Dukhe. Sa wakas, nagkaayos na ang dalawa. Pagkatapos, dinala ni Go Hayon si Dukhe sa kanyang kwarto dahil kailangan muna nilang ayusin ang problema ng idol. Sinubukan ni Dukhe na gamitin ang computer para imbestigahan ang impormasyon ng nanira sa idol. Ngunit hindi sapat ang isang tao, kaya kailangang pakilusin ni Dukhe ang isang buong makina. Lahat sila rito ay mga kapwa tagahanga ng idol at mga henyo sa larangan ng teknolohiya. Pagkatapos ng isang araw ng matinding pagtatrabaho, nahanap nila ang i-address ng nanira sa idol. Agad na tumawag si Dukhe para ipaalam kay Go Hayon na malapit ang ihi na iyon sa kumpanya ng idol at ang gumagamit nito ay pinangalan ng Iyon Okehi. Ngayon, turno na ni Go Hayon. Binuksan niya ang Vengeance Diary API at inilagay ang pangalan ni Iyon Okehi sa API. Nagbigay ng abiso ang API na nagsimula na ang paghihiganti. Nakahinga na rin ng maluwag si Go Hayon. Sa kabilang banda, nakatanggap ng mensahe si Iyon Okehi na siya ay naging target ng paghihiganti. Nagsimulang magkaroon ng problema ang kanyang computer. Namatay ang screen at nagdilim. Nawala rin si Iyon Okehi sa dilim. Sa oras na ito, dinala ni Dukhe ang kanyang mga kaalyado sa di-address ni Iyon Okehi para linawin ang lahat. Ito ay isang internet cave, kaya naghiwa-hiwalay silang lahat para imbestigahan kung sino ang nasa likod ng tabing. Nakilala ni Dukhe ang may-ari ng internet cave at hiniling sa kanya na tingnan ang cave footage. Ngunit ito ay nasira sa tamang sandali na nag-post si Iyon Okehi, hindi lang isa kundi 2 beses. Nagtaka si Dukhe at tila nakita na niya ang may-ari ng internet cave sa kung saan. Dahil walang bakas, pansamantalang umatras ang mga kaalyado. Huwag sanang mag-alala ang kanyang mga magulang. Sa gabi, pauwi na si Dukhe at nakita niyang may sumusunod sa kanya. Lumingon siya para tingnan, ngunit tila ordinaryong dumadaan lang. Biglang may lumitaw na taong nakaitim at nakatakip ang mukha sa harap ni Dukhe. Tinakpan niya ang bibig ni Dukhe at kinalagad siya na naging dahilan para mahulog ang kanyang idol stuffed toy. Pagkaraan, dumaan si Jaehon at ang kanyang matalik na kaibigan sa kalsada at hindi sinasadyang napulot ang stuffed toy ni Dukhe. Sa sandaling iyon, may kotseng pangkidnap na mabilis na dumaan. Agad silang humabol ngunit hindi na naabutan. Ngunit sa kabutihang palad, naaalala ng kanyang matalik na kaibigan ang plaka ng sasakyan. Hinanap ni na Jaehon at ng kanyang kaibigan ang buong kalye. Pagsapit ng umaga, nahanap din nila ang kotseng 2,745. Nang matagpuan ang lokasyon ng kidnapper, hiniling ni Jaehon sa kanyang kaibigan na tawagan ang pulisya. Nakita niyang isa itong internet cave, ngunit matapang pa ring pumasok si Jaehon para mag-imbestiga. Nagising si Dukhe sa loob at nakilala niya na ang kidnapper ay ang may-ari ng internet cave. Inamin din niya na siya si Iyon Okehi na hinahanap ng mga babaeng estudyante. Galit na sinigawan ni Iyon Okehi si Dukhe, "Hindi ka dapat pumunta dito at guluhin ako dahil lang sa isang basurang idol." Biglang may narinig siyang sirena ng pulis sa labas, kaya dali-daling tumakas si Iyon Okehi. Nagkabanggaan sila ni Jaehon, ngunit bago pa man siya makagawa ng anuman, sinipa siya ng bata at natumba siya. Pagkatapos noon,
Mabilis na kinalma ni Jae-hyun si Yoon Ok-hee para makatakbo ang kanyang kaibigan upang iligtas si Duk-hee. Pagkatapos, dinala ng pulisya si Yoon Ok-hee sa istasyon at pinalibutan ng mga reporter ang mga bayani para sa panayam. Ikinuwento ng kaibigan ni Jae-hyun ang buong proseso ng pagliligtas kay Duk-hee. Ginamit ni Duk-hee ang pagkakataon para ipaalam sa mga mamamahayag na si Yoon Ok-hee na kumidnap sa kanya ay siya ring nagplano na sirain ang idol. Gusto niyang maghiganti sa idol dahil inagaw nito ang kanyang pwesto sa idol group. Ngunit si Yoon Ok-hee ay walang talento kaya nararapat lang na siya ay matanggal. Nahuli na rin ng pulisya ang babaeng nagpanggap na biktima sa video na naninira sa idol. Lumabas na siya ang kasintahan ni Yoon Ok-hee at magkasama silang nagplano upang makakuha ng pera para sa settlement mula sa kumpanya ng idol. Nakabili na rin silang dalawa ng tiket, naghihintay na matapos ang kasong ito para makalipad na sila sa ibang bansa at mag-enjoy. Sa wakas, nabunyag na ang lahat ng katotohanan at napatunayan na ring inosente ang idol. Inanunsyo ng idol group na malapit na silang magbalik. Nakahinga na ng maluwag si Go Hayon. Biglang nakatanggap si Go Hayon ng tawag mula kay Duk-hee. Umiiyak siya dahil sa takot ngunit hindi pa rin nakalimutan na humingi ng idol concert tickets kay Go Hayon. Matapos ang ginawa ni Duk-hee, nangako si Go Hayon na gagawin niya ang kanyang makakaya. Nagpaalam ang dalawa at nag-hang up. Ngayon, nakatanggap si Go Hayon ng abiso mula sa Vengeance Diary app kasama ang mga larawan ni Yoon Ok-hee at ang abisong key Vengeance Complete. Sinubukan pa rin ni Go Hayon na hulaan kung sino ang nasa likod ng epi. Si Duk-hee ay kinidnap, kaya't hindi lang ang idol ang biktima, kaya't lalong hindi. Kung gayon, sino talaga? Ilang araw pagkatapos, dinala ni Duk-hee ang kanyang nanay sa idol concert. Tinulungan sila ni Go Hayon na makakuha ng tiket at higit pa rito, mga safe ticket pa. Ang mag-inang Duk-hee ay dinala ng manager sa dressing room ng idol sa gitna ng inggit ng lahat. Una, nagpasalamat ang idol group kay Duk-hee dahil sa paglinaw niya sa idol, kaya nagkaroon ng pagkakataong muling mabuhay ang grupo. Agad na itinatwa ni Duk-hee ang anumang kredito, sinabing dahil sa kahandaan ng grupo na magsakripisyo. Ngayon, kahit pabagsak na sila, masaya pa rin ang mag-ina. Napakabait ng grupo at inanyayahan ang nanay ni Duk-hee na magpakuha ng litrato kasama sila. Sinamantala ni Duk-hee ang pagkakataon para makipag-usap sa idol. Nakita niyang lubos na nag-aalala ang idol para sa kanya. Nabalitaan kong nasugatan ka habang hinuhuli ang nanira sa akin. Labis akong nagpapasalamat, sabi niya. Nagpakita si Duk-hee ng katapangan kaya napangiti ang idol. Pagkatapos, nag-alok siyang imbitahan ang idol sa fried chicken shop para kumain. Gusto rin ng idol na makilala ang pamilya ni Go Hayon, kaya agad siyang pumayag na labis na ikinatuwa ni Duk-hee. Kinabukasan, abala pa rin si Duk-hee sa pag-stream ng views para sa idol. Bigla siyang nakarinig ng katok. May dalang maleta si Go Hayon at nagtanong kung maaari siyang tumira sa bahay ni Duk-hee ng ilang araw. Lumabas na tumakas si Go Hayon dahil hindi siya nakadarama ng respeto sa sarili niyang pamilya. Palaging ang kuya lang ang pinapansin ng nanay ni Go Hayon. Di siya pwedeng kumuha hanggat hindi pa kumakain ang kuya, kaya nagtampo siya at pumasok sa kwarto. Pagkatapos, dahil sa gutom, gusto ni Go Hayon na magluto ng instant noodles. Tiniyak niya sa kuya kung kakain ito, ngunit mariing tumanggi ang kuya. Ngunit nang matapos na si Go Hayon sa pagluluto, lumapit ang kuya para makisalo. Naawa si Go Hayon sa kuya, kaya pinakain niya ng isang kagat. Sabi ng kuya na kukuha lang ng maliit na kagat, ngunit kinuha niya ang lahat ng noodles. Nagalit si Go Hayon at hinampas ang kuya, ngunit di naintindihan ng nanay ang buong kwento, kaya sinaktan din siya. Dahil dito, labis na nagtampo si Go Hayon kaya nagdesisyon siyang tumakas. Pagbalik sa kasalukuyan, tumango si Go Hayon at sinabing, dahil pala sa noodles. Napakaliit mo talagang tao. Walang magawa si Go Hayon habang naubusan siya ng laway. Pero walang naintindihan si Go Hayon. Sa huli, sinubukan ni Go Hayon na ipaliwanag na kasalanan iyon ng masamang kuya niya. Nakita naman ni Duk-hee na napakagaling ng kuya niya, matangkad, gwapo at mabait. Kahit ganun siya sa labas, lagi niyang sinasabihan si Go Hayon na pangit sa bahay. Hindi inasahan ni Go Hayon na mapagkakatiwalaan pa pala ang kuya niya. Di sinasadya ni Duk-hee na magsalita na lalo pang nagpalungkot kay Go Hayon. Biglang sumigaw ng malakas ang nanay ni Duk-hee sa labas, kaya sumilip silang dalawa. Nakita nilang natanggal pala ang paborito niyang kalahok. Ganyan talaga ang nanay ko, sabi ni Duk-hee. Laging sumasobra ang reaksyon sa maliliit na problema. Natakot si Duk-hee na baka sumigaw ulit ang nanay niya sa hating gabi at hindi makatulog si Go Hayon. Mas mabuting umuwi na lang si Go Hayon para mabuhay ng payapa. Walang magawa si Go Hayon. Kinailangan ni Go Hayon na magpaalam kay Duk-hee at umalis. Pag-uwi niya, nagdahan-dahan siya dahil takot siyang mahuli ng kanyang mga magulang. Sa kasamaang palad, nahuli pa rin siya ng kuya at tinanong siya, "Nilaro mo ba ang computer ko?" Hindi pinansin ni Go Hayon ang tanong at nagtanong, "Ano bang tinatago mo sa computer mo?" Binalaan ng kuya si Go Hayon na maghanda siya kapag ginalaw niya ito. Pagkatapos, nagkunwari si Go Hayon na naintindihan niya at nagtaka na saan sina nanay at tatay. Hating gabi na, Sumagot ang kuya na natutulog na sila at matutulog na rin ako. Labis na nabigo si Go Hayon na wala man lang nag-alala sa kanya kahit buong araw siyang nawawala. Tila hindi siya umiiral bilang anak. Pagkatapos, tahimik na kinaladkad ni Go Hayon ang maleta niya pabalik sa kanyang kwarto. Nagkunwari na hindi nangyari ang pagtakas niya. Kinaumagahan, may French class sila. Kaya gusto ng guro na magpangkat ang lahat para sa pagsusulit sa susunod na klase. Ngayon ay recess na. Lumingon si Go Hayon para makipaggrupo kay Duk-hee. Ngunit maagang umuwi ang kanyang matalik na kaibigan ngayon para manood ng idol. Nagbigay na ang nanay niya ng paumanhin na nakasulat na, "Magkaisa talaga ang mag-ina." Kaya naman, nagpaalam si Duk-hee kay Go Hayon at naunang umalis. Malungkot na mag-isang nakaupo si Go Hayon. Nilapitan siya ng estudyanteng si Nahyun para makipag-usap. Si Nahyun ay tinawag na Master of Disguise dahil kaya niyang
niyang gawin ang lahat ng uri ng makeup at gusto niyang ayusan si Go Hayon. Habang ini-eyebrow niya si Go Hayon, sinabi ni Nahyun ang layunin niya sa paglapit. May gusto siya kay Jaehyun at dahil nakita niyang malapit si Go Hayon sa kanya, gusto ni Nahyun na magpatulong sa kanya para maging tulay nila. Nang marinig ito, nag-atubili si Go Hayon sandali ngunit pumayag pa rin kay Nahyun. Hindi rin hahayaan ni Nahyun na mapunta sa wala si Go Hayon, nangakong ipakikilala siya sa isang taong bagay sa kanya. Hindi lang iyon, binigyan pa ni Nahyun si Go Hayon ng lipstick bago siya bumalik sa kanyang upuan. Nasa alanganin si Go Hayon, hindi alam kung paano ito susolusyunan. Pagkatapos ng klase, inabot ni Nahyun si Go Hayon, gustong makipag-usap ng kaunti. Nahanap na niya ang blind date ni Go Hayon. Gayunpaman, tumanggi siya dahil ayaw pa niyang mag-boyfriend. Gayunpaman, nagmakaawa pa rin si Nahyun kay Go Hayon na subukang makipagkita sa taong iyon kahit minsan. Pumayag si Go Hayon na pumunta sa tagpuan, ngunit hindi niya inaasahan na ang blind date na nahanap ni Nahyun para sa kanya ay ang ex-boyfriend niya. Pagkatapos na nakaraang paghihiganti, nakipag-break ang girlfriend niya dahil nalagay sa panganib ang relasyon. Gayunpaman, hindi nagbago ang asal ng ex-boyfriend niya. Binuo niya si Go Hayon, sinabing siya ang pinakamabait sa kanya at hiniling na bilhan siya ng pagkain. Hindi naman nakatanggi si Go Hayon, kaya bumili ulit siya ng pagkain at inumin para sa kanya. Nang makita niyang parang gutom na tigre kung kumain ang ex-boyfriend niya, naawa siya sa lalaki. Sa kabilang banda, tahimik na naghihintay si Nahyun sa pasilyo, tumatagal sa init at ulan. Nang lumitaw si Jaehyun, dali-dali siyang lumapit at inanyayahan siyang kumain kasama niya. Gusto sanang tumanggi ni Jaehyun, ngunit nang marinig niya ang libreng pagkain, agad na pumayag ang kaibigan niya para sa kanya. Nagpunta silang tatlo sa restaurant at sinadya ni Nahyun na ayusin ang mga bagay-bagay para makita ni Jaehyun si Go Hayon. Nakilala ng kaibigan ni Jaehyun ang ex-boyfriend ni Go Hayon, kaya nagduda si Nahyun at nagtanong, paano ninyo nakilala siya? Hindi lang kilala ni na Jaehyun at ng kanyang kaibigan si Go Hayon, ngunit nasaksihan pa nila ang trahedya ng kanyang love life. Nagtaka ang kaibigan ni Jaehyun, akala ko nag-break na kayo. Mabilis na itinanggi ng ex-boyfriend ni Go Hayon na nag-away lang kami at nagbati na. Labis na nabigo si Jaehyun, nasaktan ang kanyang puso. Galit siyang tinalikuran at umalis. Nang masaksihan ang eksena, agad siyang hinabol ng kanyang kaibigan at ni Nahyun. Gusto ni Go Hayon na magpaliwanag kay Jaehyun, ngunit hindi siya makahabol. Ang isip ni Go Hayon ay parang isang gusot na sinulid na ngayon. Hindi niya malaman kung paano ito sosolusyonan. Sa loob, nag-text ang ex-boyfriend ni Go Hayon kay Nahyun at nagulat, tagumpay ang plano. Nagpasalamat si Nahyun sa kanya at nangako na gagawin niyang sa kanya si Jaehyun sa lalong madaling panahon. Sa gabi, umuwi si Go Hayon at gusto niyang mag-text kay Jaehyun para magpaliwanag, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang kuya niya para sabihan si Go Hayon na maligo na dahil malapit nang mawala ng tubig. Iniwan ni Go Hayon ang kanyang cellphone sa mesa at umalis. Sa sandaling iyon, tumawag si Jaehyun. Gusto lang biruin ng kuya si Go Hayon, kaya sinubukan niyang sagutin ang tawag. Di sinasadya, lalo pang pinalala ng kuya ang hindi pagkakaintindihan ni na Go Hayon at Jaehyun. Pagkaraan, bumalik si Go Hayon. Nakita niyang nilalaro ng kuya niya ang cellphone niya, kaya agad niyang kinuha ang cellphone. Nakita niyang may tumawag mula kay Jaehyun, kaya agad siyang tumawag pabalik sa kanya, ngunit hindi ito makontak. Kinuwestiyon ni Go Hayon ang kuya niya, ano ba talagang sinabi mo kay Jaehyun? Sumagot ang kuya niya, gusto lang kitang biruin, bakit sobra kang galit? Hindi na nakayanan ni Go Hayon. Galit niyang pinalabas ang kuya niya at binuksan ang Vengeance Diary app. Inilagay ang pangalan ng kuya niya. Ngunit hindi gumana ang epi, kaya walang nagawa si Go Hayon. Kinabukasan, napagtanto ng kuya niya ang kanyang pagkakamali at nag-abang sa pintuan para humingi ng tawad kay Go Hayon, ngunit mariin siyang tumanggi na patawarin ang kanyang kapatid. Napagtanto niya na sobra na ang biro niya, kaya't nag-isip siya ng paraan para mapawi ang galit ng kapatid niya. Pagkatapos, dumating si Go Hayon sa klase. Ikinuwento niya ang lahat kay Dukhe. Nang marinig ito, pinayuhan siya ni Dukhe na direktang magpaliwanag kay Jaehyun. Papalapit na sana si Go Hayon kay Jaehyun nang biglang humarang si Nahyun. Pagkatapos, sinadya niyang iparinig kay Jaehyun na nagbalikan na si Go Hayon at ang ex-boyfriend niya. Nagkunwari si Jaehyun na hindi nagmamalasakit, ngunit sa totoo lang, hindi siya masaya. Umupo siya sa isang madilim na sulok ng kwarto. Binalik din ni Dukhe si Go Hayon sa kanyang upuan para sa recess. Malalim ang iniisip ni Go Hayon nang biglang dumating si Nahyun. Gusto niyang bigyan ng babala si Go Hayon. Nangako ka na tutulungan mo akong ligawan si Jaehyun. Huwag mong kalimutan yun, ha? Saglit pa lang siyang nakakaramdam ng kapayapaan. Muli na namang nailagay si Go Hayon sa mahirap na sitwasyon. Sa silid aklatan, nasaksihan niya ang pagiging malambing ni Nahyun kay Jaehyun. Pilit na nagtimpi si Go Hayon para paglapitin ang dalawa, ngunit hindi na nakatiis ang matapang magsalitang si Dukhe at nakaramdam siya ng galit para sa kaibigan niya. Halatang gusto mo si Jaehyun at ikaw ang nauna. Bakit mo hinahayaan na lang yan? Nagmakaawa si Go Hayon kay Dukhe na huwag nang magdulot ng karagdagang gulo para sa kanya. Ngunit ayaw ni Dukhe na maagaw ang mahal ng kanyang kaibigan, kaya palagi siyang tumutulong kay Go Hayon na maghanap ng pagkakataon. Nang matapos ang klase, nag-aabang ang ex-boyfriend ni Go Hayon sa harap ng gate. Alam ni Dukhe na dumating na ang tamang oras, kaya iniwan niya si Go Hayon kay Jaehyun para protektahan at kinalagkad ang kaibigan nito palayo. Sina Go Hayon at Jaehyun ay naglakad sa ibang direksyon para maiwasan ang ex-boyfriend niya. Sa daan,
Ipinaliwanag ni Go Hayon ang lahat kay Jae-hyun na ang sumagot ng telepono ay ang kuya niya at hindi rin siya nagbalik sa kanyang ex-boyfriend tulad ng chismis. Ngayong alam na ni Jae-hyun ang buong katotohanan, gumaan ang pakiramdam niya kaya nagdesisyon siyang imbitahan si Go Hayon na kumain. Dahil alam niyang malakas kumain si Go Hayon, umorder si Jae-hyun ng buong mesa ng pagkain. Pero ubos pa rin ni Go Hayon pati ang huling tteokbokki. Nang makita ito, nag-order pa si Jae-hyun ng isang baso ng mango coco ice cream para kay Go Hayon at naubos niya rin ito. Pagkatapos, umuwi na sila at hindi sinasadyang nakita ang isang French sign sa daan. Naalala ni Go Hayon ang French topic ng guro niya, magtipo ng 10 ganoong mga karatula. Kaya inaya niya si Jae-hyun na magrupo at nag-selfie sila sa karatula. Pagkatapos, nagtaka si Go Hayon kung ano ang ibig sabihin ng nakasulat sa karatula. Lumapit si Jae-hyun kay Go Hayon at ipinaliwanag na ang ibig sabihin ay gusto kita, na agad na nagpabilis sa tibok ng puso ni Go Hayon. Hindi lang iyon, ginamit pa ni Jae-hyun na dahilan ang paghahambing ng kamay at sinabing, ang liit at kaibig-ibig ng kamay mo, ha. Pagkatapos, sinamantala niya ang pagkakataon para hawakan ang kamay ni Go Hayon na lubos na nagpasaya sa kanya. Maaari itong ituring na unang date ng dalawang kaibig-ibig na taong ito. Gayunpaman, hindi maganda ang tiyan ni Go Hayon at dahil marami siyang nakain ngayon, nalungkot siyang pumunta sa palikuran kaya nagpaalam siya kay Jae-hyun na umuwi muna. Eksakto namang nakita sila ni Nahyun kaya hinarangan niya si Go Hayon at tinanong, bakit mo kasama si Jae-hyun? Wala na sa katinuan si Go Hayon para magpaliwanag, ngunit ayaw ni Nahyun na paalisin siya. Hindi na nakatiis si Go Hayon at nagpoop siya mismo roon. Muling nagpakabayani si Jae-hyun at umako sa kasalanan tulad ng nangyari sa bus. Ang pagpoop na ito ay nagdulot ng dobleng pagkakonsensya kay Go Hayon kay Jae-hyun. Habang nakatulala pa si Nahyun, mabilis na tumakbo si Go Hayon. Nag-alala pa rin si Jae-hyun at sinundan ng tingin ang paalis na anino ni Go Hayon. Sa sandaling iyon, masayang lumapit si Nahyun at humawak sa braso ni Jae-hyun, hinihiling na ihatid siya umuwi. Ngunit hiniling ni Jae-hyun kay Nahyun na lumayo sa kanya at huwag na siyang magpakita ng sobrang pagkamalapit mula ngayon. Inakala ni Nahyun na gusto ni Jae-hyun si Go Hayon kaya nagkaroon siya ng isa pang kaaway. Kinabukasan, pinalibutan si Go Hayon ng mga babaeng estudyante sa klase dahil inaakusahan nila siyang nagnakaw ng lipstick ni Nahyun. Ngunit malinaw na regalo ni Nahyun ang lipstick sa kanya, hindi niya ito ninakaw. Gumawa si Nahyun ng kwento na hiniram lang daw ni Go Hayon ang lipstick at gusto na niyang bawiin. Hindi na kailangan ni Go Hayon ang lipstick, totoo ngang ang regalo ay nagiging utang. Pagkatapos, hinayaan niya ang mga babaeng estudyante na ibalik ang lipstick kay Nahyun. Pinayuhan ni Dukhae si Go Hayon na lubhang mapanganib ang selos ng babae at kailangan niyang mag-ingat. Gayunpaman, hindi alam ni Dukhae na pati siya ay dinamay sa galit ni Nahyun. Sa recess ng araw na iyon, si Nahyun ay nag-umpisa ng gulo kay Dukhae. Sinadya niyang lakasan ang boses niya, absent si Dukhae kahapon para manood ng concert, para marinig ng advisor sa labas. Hindi sinasadyang umamin si Dukhae, kaya hinila siya ng advisor sa pasilyo para parusahan. Hindi inasahan ni Go Hayon na fan din pala ng idol ang advisor, kaya nag-usap ng masaya ang dalawa. Sa kabilang banda, hindi na makatiis si Go Hayon sa sobrang pagmamalabis na ginagawa ni Nahyun. Kaya niyang tiisin kung siya lang, pero hindi niya papayagan na saktan ang matalik niyang kaibigan. Tinanong ni Go Hayon si Nahyun, ano bang kailangan mong gawin para tigilan mo na ako? Sinabi ni Nahyun na simula ngayon, hindi niya titigilan ang panggugulo sa kanya at sa mga kasama niya dahil naglakas loob silang agawin si Jae-hyun sa kanya. Pagkatapos noon, nagkunwari si Nahyun na nadapa at nagpakita ng mukhang awa. Ginawang masamang tao si Go Hayon sa kwento para makakuha ng simpatya sa mga kaklase. Sa sitwasyong ito, kahit 10 bibig pa ang gamitin ni Go Hayon, hindi siya mananalo kay Nahyun, kaya tumayo lang siya at hinayaan ang mga kaibigan na murahin siya. Sa kabutihang palad, alam ni Dukhae ang pagkatao at personalidad ni Go Hayon, kaya ipinagtanggol niya siya. Umalis na rin ang lahat. Sa oras na ito, tinanong ni Go Hayon si Dukhae kung pinarusahan ba siya ng malubha. Nang marinig ito, sumagot si Dukhae na ayos lang siya. At totoo ngang ayos lang siya, ngunit nakonsensya pa rin si Go Hayon. Nagdesisyon siyang magtago sa isang tahimik na lugar at gamitin ang Vengeance Diary. Ang target niya ngayon ay si Nahyun. Pagtatapos ng klase, napalibutan si Go Hayon ng ex-boyfriend niya at ng mga kaibigan ni Nahyun. Ang ex-boyfriend niya, makulit na parang linta, ay nagmamakaawa kay Go Hayon na patawarin ang kasalanan niya. Pumayag siyang patawarin siya at pinapaalis siya, ngunit mariin siyang tumangging makipagbalikan. Samantala, patuloy si Nahyun sa paninira kay Go Hayon, sinasabing may boyfriend na siya pero nilalandi pa rin si Jae-hyun na isa siyang manloloko at hindi kailanman mapapansin ni Jae-hyun. Kahit isang babaeng estudyante na nakasaklay ay sumunod na paika-ika para sumali sa pagkukulong na ito. Nakakatuwa talaga ang mga pangyayari na ito. Kahit sa panaginip ko, hindi ko iisipin ang mga nakakatawang eksenang ganito, sabi ni Go Hayon. Hindi na nakatiis si Go Hayon, galit na lumingon para harapin ang gulo. Inamin niya na gusto niya si Jae-hyun. Pero, paano kung hindi niya ako gusto? Karapatan pa rin ng puso ko ang mahalin ang sinuman. Narinig ng lahat, hindi nila inasahan na magiging kasing tapang ni Go Hayon ngayon. Napagtanto ni Go Hayon na medyo malakas ang boses niya, kaya medyo nag-alala siya. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nagtago ang mga kaibigan sa pasilyo para magtago sa ulan. Si Go Hayon ay nakatayo pa rin doon na parang bato. Sa sandaling ito, lumapit si Jae-hyun na may dalang payong para payungan si Go Hayon sa pagkamangha ng mga kaklase. Narinig ni Jae-hyun ang lahat kaya sinabi niya kay Go Hayon na nagkamali siya. Dahil, hindi lang ikaw ang may gusto sa akin, gusto rin kita. Labis na sumaya si Go Hayon, naghahangad na sana ay tumigil na ang oras sa sandaling ito. Walang magawa si Nahyun at ang ex-boyfriend ni Go Hayon.
Mula ngayon, wala na silang dahilan para magkagulo. Tagumpay na nakapaghiganti si Go Hayon. Pagkatapos, inihatid ni Jae-hyun si Go Hayon pauwi. Nakaabang ang kuya niya sa harap ng gate, naghihintay na bigyan ng payong si Go Hayon. Ngunit nang makita niyang kasama ni Go Hayon ang ibang lalaki, medyo nanghina ang kalooban niya. Sa totoo lang, mahal na mahal niya si Go Hayon at sobrang fan siya ng kapatid niya. Lagi siyang nambabatikos kay Go Hayon sa harap ng mga kaibigan niya para walang sinuman ang magkagusto sa kanya. Nangako ang kuya niya na poprotektahan niya si Go Hayon habang buhay. Ngunit mukhang hindi na niya mapipigilan ang mangyayari. Pagka-uwi niya, agad na pumasok ang kuya niya sa banyo at ibinato ang cellphone niya sa mesa. Eksakto namang may tumawag. Gusto ni Go Hayon na ipaghiganti ang nangyari dati. Nagdesisyon siyang biruin ang kuya niya. Sinabi niya ang eksaktong sinabi ng kuya niya kay Jae-hyun, kaya galit na ibinaba ng babae sa kabilang linya ang telepono. Labis na nasiyahan si Go Hayon. Sa gabi, bumalik si Go Hayon sa paaralan dahil nakalimutan niya ang kanyang libro sa silid-aralan. Nakita niya ang isang magjowa na nagde-date sa silid-aralan si Gayun at isang lalaki. Gayunpaman, hindi makita ni Go Hayon ang mukha ng lalaki. Sapatos lang niya ang nakita niya. Masayang-masaya ang dalawa, kaya ayaw ni Go Hayon na mang-istorbo at umuwi na lang muna siya. Sa kasamaang palad, nakita siya ng guard na nagpapatrol. Para protektahan si Gayun, nagplano si Go Hayon na ilayo ang guard. Medyo natatakot ako sa multo. Kuya guard, pwede mo po ba akong samahan sa labas? Wala nang magawa ang guard kundi ihatid si Go Hayon pa uwi ng kaunti. Pag-uwi niya, binuksan ni Go Hayon ang computer para tingnan ang mga lumang litrato. Noon, napakalapit nila ni Gayun, ngunit dahil sa ilang hindi pagkakaintindihan, naghinto sila sa pagkakaibigan. Biglang pumasok ang kuya niya at nang makita ang litrato ng kapatid niya, kasama si Gayun, nagbigay siya ng payo kay Go Hayon. Sa susunod, iwasan mong makipag-picture sa mga ganyang kaganda, baka mas lalo ka pang magmukhang pangit. Nang marinig ito, galit si Go Hayon at pinalabas ang kuya niya. Inalo siya ng kuya niya ng isang ice cream pero humingi ng maliit na kagat lang. Naniwala pa rin si Go Hayon, hindi niya alam na ang maliit na kagat ng kuya niya ay 2 katlo na ng ice cream. Nang makita ito, gusto na lang umiyak ni Go Hayon agad. Samantala, mukhang tuwang-tuwa ang kuya niya habang umaalis. Kinabukasan, pagdating ni Go Hayon sa klase, narinig niya ang advisor na nagbibilin sa mga estudyante na ipinagbabawal ang pakikipag-date sa paaralan. Kamakailan, nahuli ng guard ang isang magjowa na palihim na nagde-date at paparusahan sila ng mahigpit. Tumingin si Go Hayon kay Gayun, ngunit mukhang hindi naman siya iyon. Lumabas na 2 estudyante pala sa mas mataas na baitang ang nahuli, kaya umaasa ang advisor na hindi ito mangyayari sa klase niya. Pagkatapos, pinatapos na niya ang klase. Sa recess, lumapit si Gayun para makipag-usap sa grupo ng mga nakatatandang miyembro ng club na pauwi na. Hindi siya tinanggihan ng presidente ngayon, sa katunayan, inanyayahan pa siyang umupo kasama ng lahat. Binigyan ng presidente si Gayun. Ang diva ay nag-organisa ng isang English club kamakailan at kung gusto niya, maaari siyang sumali. Ang magiliw na imbita ng presidente ay labis na ikinatuwa ni Gayun. Samantala, ang mga babaeng estudyante sa paligid ay nagpakita ng paghanga kay Gayun, naghahangad na sana ay mapansin din sila ng mga miyembro ng diva. Hindi interesado si Go Hayon doon, ngunit nakatingin pa rin siya kay Gayun dahil may naramdaman siyang kakaiba. Pinagsabihan ni Duke Hye si Go Hayon na huwag na siyang tumingin at bigyang pansin na lang ang lalaki sa harap niya. Lumingon si Go Hayon kay Jae-hyun, nakita niyang nakangiti pa rin ito. Tinulungan pa ni Jae-hyun si Go Hayon na buksan ang soda can, nagdulot ng matinding selos sa mga kaibigan sa paligid. Sa mga gawaing iyon, naramdaman ni Go Hayon na siya ang pinakamasaya sa mundo. Nasa sopa si Go Hayon sa gabi, naghihintay ng text ni Jae-hyun. Nakita ito ng nakatatanda niyang kapatid kaya nag-text din ito para asarin si Go Hayon na labis niyang ikinainis. Subalit, pagkatanggap ng text ni Jae-hyun, sumigla agad si Go Hayon. Dali-dali siyang nagtago sa kwarto para mag-text kay Jae-hyun upang lumalim ang pag-ibigan nila. Sa simula, kahit anong i-text ni Go Hye ay hilang ang isasagot ni Jae-hyun dahil ito ang unang pagkakataon niyang umibig kaya ganito kahina. Bahagyang nabagot si Go Hye. Akala niya ipapatayin na niya ang telepono at matutulog. Ngunit biglang nag-text si Jae-hyun at sa pagkakataong ito, ang text ay puno ng panunukso. Gumamit pa nga si Jae-hyun ng mga cute na icon para manukso. Lubos na nagulat si Go Hayon. Pagkatapos lang ng ilang minuto, parang naging ibang tao si Jae-hyun. Tingnan mo nga naman, nakahanap pala siya ng 100 pick-up lines sa internet, isinave para unti-unting gamitin. Ngunit sapat na ito para hindi makatulog si Go Hayon, Go Hye, sa gabing ito. Kinabukasan, habang nasa bus papuntang eskwelahan, nakita ni Go Hayon si Gayun. Ibinato niya agad ang kanyang bag at inutusan si Go Hayon na dalhin iyon sa klase para sa kanya. Bigla na lang, may nakita ang mga estudyanteng lalaki sa internet at tumingin sila kay Gayun habang nagbubulungan. Nagulat sina Go Hye, Go Hayon at Gayun at hindi nila maintindihan kung ano ang nangyayari. Sa klase, iniwasan din si Gayun ng mga kaklase niya at ayaw siyang kausapin. Sa sandaling iyon, pinakita ni Duke Hye kay Go Hye, Go Hayon ang dahilan kung bakit iniiwasan si Gayun ng mga kaibigan niya. Tingnan mo nga naman, kumakalat na pala ang litrato ni Gayun na nagbebenta ng pomelo kung saan-saan, ngunit wala pa rin siyang kamalay-malay sa nangyayari. Pagkatapos noon, si Gayun nagpunta kay presidente at vice-presidente para makipag-usap at makipagkilala. Masayang nag-uusap ang dalawa, ngunit pagkakita kay Gayun, umiwas agad sila. Nakita ni Go Hayon, Go Hye, ang lahat ng ito at labis siyang naawa kay Gayun. Pagkatapos nito, nalaman pa ni Go Hayon na binubuli si Gayun ng nakatatandang miyembro, senior, ng Diva Club. Ipinakita ng presidente kay Gayun ang litrato ng pagpapakita ng katawan, pagpapakita ng sexy na katawan, sa internet at sinabing hindi siya karapat-dapat sumali sa club, Diva Club. Nang makita ang litrato, pinaninindigan pa rin ni Gayun na hindi niya iyon litrato. Dahil doon, binuhusan
ng nakatatandang miyembro si Gayon ng kape, kaya umalis siya na nainis. Sa pagkakataong iyon, nabangga ni Gayon si Gohi, Gohayon, na lalo niyang ikinahiya. Naawa lang si Gohi, Gohayon kay Gayon kaya gusto niyang malaman. Sa wakas, sinong masamang tao ang nagkalat ng litrato niya sa internet? Pagkatapos, naalala ni Gohi, Gohayon, ang estudyanteng lalaki na kasama ni Gayon kagabi. Baka ba ang estudyanteng lalaki yun? Sa pag-uwi, hindi pa bumabalik sa klase si Gayon, kaya walang nagdala ng bag niya. Nang makita ito, naawa si Gohi, Gohayon, at tinulungan siyang dalhin ang bag pa uwi. Dati kasi, para silang magkapatid noong nasa middle school sila. Si Gayon ay bagong lipat na estudyante sa klase ni Gohayon, Gohi, at nagkataong naging magkatabi sila. Dahil mabait at palakaibigan ang kanilang mga personalidad, nagkakilala sila at naging malapit, lagi silang magkasama kahit saan. Isang araw, aksidenteng nalaman ni Gohi, Gohayon, ang sikreto ng pamilya ni Gayon. Ang tatay ni Gayon ay isang babaero na laging may kasamang kahit isang babaeng kaibigan kerida. Nag-iwan siya ng papel ng diborsyo, petisyon ng diborsyo, sa nanay ni Gayon at naglaho kasama ng kanyang kerida. Simula noon, madalas malasing ang nanay ni Gayon, laging may hawak na baso ng alak. Ang layunin ni Gayon sa paglipat ng paaralan ay para hindi malaman ng mga kaklase na hiwalay na ang kanyang mga magulang, itinago ang sakit ng nakaraan. Ngunit ngayon, alam na ni Gohi, Gohayon, ang lahat kaya ayaw na siyang makita ni Gayon. Kinabukasan, lumipat ng upuan si Gayon at sadya niyang hindi pinansin, inalis mata ang sinasabi ni Gohi, Gohayon. Ibinato pa nga niya sa basurahan ang kwadernong hiniram niya kay Gohi, Gohayon. Ngunit hindi nagtanim ng sama ng loob si Gohi, Gohayon. Sa klase ng Physical Education, aksidenteng nabangga ni Gohi, Gohayon, si Gayon, ngunit inakala ni Gayon na naghihiganti siya. Ang mga kaibigan niya ay kumampi kay Gayon at sinabing, kailangan bang ganyan dahil lang sa isang kwaderno. Tiningnan nila si Gohi, Gohayon, bilang isang makasarili, kaya simula noon, iniwasan na siya ng mga kaibigan niya sa klase. Ginawa pa siyang utusan, tagabili ng kailangan ni Gayon dahil nasugatan niya raw ang paa nito. Sa buong middle school, kinailangan ni Gohayon, Gohi, na mamuhay ng mahirap dahil lang sa hindi importanteng hindi pagkakaintindihan sa pagitan nila ni Gayon. Balik sa kasalukuyan, nakatayo si Gohayon, Gohi, sa harap ng bahay ni Gayon para ibalik ang bag niya. Ngunit pagkakita nila sa isa't isa, nagtalo agad sila. Ikinagalit ni Gayon kung bakit lagi na lang si Gohi, Gohayon, ang nakakakita ng mga nakakahiya niyang bagay. Ngunit gusto lang ni Gohi, Gohayon, na tulungan si Gayon na hanapin ang nagkalat ng litrato niya sa internet. Ayaw na ayaw ni Gayon, kaya walang nagawa si Gohi, Gohayon kundi umalis. Subalit, medyo naantig si Gayon sa sinseridad ni Gohi, Gohayon. Kinabukasan, pumunta si Gohi, Gohayon, sa eskwelahan kasama si Dukhi para manood ng basketball ng mga estudyanteng lalaki. Sina Jaihan at ang vice-presidente ang pinakamahusay sa dalawang team. Salit-salitan sila sa pag-score. Matalik na kaibigan din ni Jaihan ang isa pang estudyanteng lalaki na may katulad na talent, hindi na kilalang kaibigan, kaya nagsimulang magkagusto si Dukhi rito. Aksidenteng napansin ni Gohi, Gohayon, na ang sapatos na suot ng vice-presidente ay kamukhang-kamukha ng sapatos ng estudyanteng lalaki na kasama ni Gayon, kadate ni Gayon. Agad na ipinaliwanag ni Dukhi kay Gohi, Gohayon, na hindi lang kamukha kundi iisang Pares iyon. Sa eskwelahang iyon, maliban sa vice-presidente, wala nang makakabili niyon dahil limited edition iyon at gawa sa ibang bansa. Hindi makapaniwala si Gohi, Gohayon. Ang nag-date pala kay Gayon ay ang mabait na vice-presidente. Pagkatapos ng game, pumasok sa banyo sina Jaihan at ang matalik niyang kaibigan. Aksidente nilang narinig ang usapan sa telepono ng isang tao. Ang pinag-uusapan ay, bakit ka nag-post ng maaga? Sandali pa, may ipapakita pa akong mas maganda sa iyo. Alam ni Jaihan na hindi maganda ang nangyayari, kaya dali-dali niyang inaya ang kaibigan niya na lumabas. Pagkatapos, nag-abang sila sa hagdanan para makita kung sino ang nasa banyo. Sinabi ng kaibigan kay Jaihan na tila binabanggit ng taong iyon ang litrato ni Gayon. Maya-maya, lumabas ang estudyanteng lalaki. Nakita ni Jaihan ang mukha ng taong iyon. Sa gabi, tumawag si Jaihan para ipaalam kay Gohi, Gohayon, na ang nag-post ng litrato ni Gayon ay ang vice-presidente ng Diva Club. Kaya pala, nang binubuli si Gayon ng mga babaeng estudyante sa club, naglakas loob pang umiti ang vice-presidente. Galit na galit si Gohi, Gohayon. Agad niyang isinulat ang pangalan ng vice-presidente sa diary ng paghihiganti. Sa kabilang banda, dumalo ang vice-presidente at ang kanyang ama sa isang mataas na meeting ng mga political official. Binalaan ng delegate ang kanyang anak na maghanda ng mabuti dahil ito ang pagkakataon ng vice-presidente na matuto at lumawak ang pananaw. Bigla, nakatanggap siya ng text message. Ikaw ay naging target na ng paghihiganti. Pagkatapos, dumalo ang vice-presidente sa meeting. Inanyayahan siyang magtalumpati. Kinakatawan niya ang Hanyong High School sa International Science and Technology Innovation Competition. Maayos siyang nagtatalumpati ng bigla. Nag-iba ang projector screen at nagpakita ng mga flirting message. Mensahe ng pang-aakit. Kasama ang hindi magandang video ng vice-presidente at ng mas nakatatanda niyang girlfriend, Sugar Mommy. Kitang-kita pa ng lahat ang ari ng lalaki. Agad na pinalibutan ng mga reporter ang vice-presidente. Nagpanik siya at dali-daling nagtago. Lubos na napahiya ang delegate dahil sa kanyang anak, mabilis siyang umalis ng hall. Sa gitna ng kaguluhan, may isang taong nakasuot ng itim na cap, nakaitim na hood, na tila siya ang gumawa nito. Mabilis na nakita ni Gohi, Gohayon, ang balita at naisip niyang karapat-dapat lang ito sa vice-presidente dahil lubos na siyang napahiya. Sa sandaling iyon, nagpadala ang epi ng litrato kasama ang notifikasyon na itagumpay ang paghihiganti. Nag-alala si Gohi, Gohayon. Ano kaya ang magiging kapalit kung masyadong gamitin ang revenge diary? Nagsimulang mag-ingay ang group chat ng Fabulous 4. Masaya ang lahat dahil sa wakas ay nagbayad ang pervert
introvert na vice-presidente. Bigla, napaisip si Gohee, Go-hayon, baka isa sa tatlong kaibigan niya ang nasa likod ng Appy na Revenge Diary. Dahil kayang-kaya nilang tatlo. Ngunit, mabuti na rin iyon dahil walang magtatangkang saktan si Gohee, Go-hayon. Ngayon, ang huling misyon na lang niya ay tulungan si Gayun na burahin ang mga litratong kinunan ng palihim, kuha ng sekret, sa internet. Ngunit, ang bagay na ito ay napakadali lang para sa genius na si Dukhi. Sa kabilang banda, nakita ni Gayun ang balita at nang malaman niya ang tunay na pagkatao ng vice-presidente, galit na galit siya. Biglang nakatanggap si Gayun ng text message mula kay Gohee, Go-hayon. Sinasabi na ayos na ang lahat, bumalik ka na sa eskwelahan. Sa wakas, naintindihan din ni Gayun na nawalan siya ng isang mabuting kaibigan. Kinabukasan, pagdating ni Gohee, Go-hayon, sa klase, kusang nakipagbati si Gayun sa kanya. Lumingon si Gohee, Go-hayon, para makipagdiwang kay Dukhi. Matagumpay ang plano nila. Sa kabilang banda, binuwag ang Diva Club para imbestigahan ang iskandalo ng vice-presidente. Hindi lang pala si Gayun ang inakit niya, kundi marami pang ibang babaeng estudyante. Hindi nag-alala ang presidente dahil sa paglipas ng panahon, kusa namang hahanay, titigil ang lahat. Biglang may kakaibang bagay na naalala ang vice-presidente. Pagkatapos, pinakita niya sa presidente ang mensahe ng pagbabanta. Sa simula, inakala ng vice-presidente na spam message lang iyon, ngunit ngayon, mukhang hindi ito simple. Ngayon, may klase ng musika si Gohee, Go-hayon, na labis na ikinabagot ng lahat. Maliban sa isang babaeng estudyante na nakikinig ng mabuti at ramdam ang kanta, ang lahat ay inaantok. Nagsisikap ang babaeng estudyante na ito dahil may pagtingin siya sa guro ng musika. Ipinahayag ng guro sa mga estudyante na ang huling pagsusulit ay tungkol sa kantang iyon at tinapos ang klase. Sobrang nag-alala ang lahat na baka bumagsak na naman sila sa musika. Naalala nila na halos lahat ng klase ay bumagsak noong nakaraang semestre. Ang mga kaibigan ay pinalabas ng guro pagkatapos ng isang linya, at si Gohee, Go-hayon, naman ay napatawa ang buong klase sa pagbukas pa lang ng bibig. Subalit, may isang babaeng estudyante na nakasunod sa pamantayan ng guro at ang pangalan niya ay Mina. May napakagandang boses siya, kahit ang guro ay pumuri sa kanya. Pagkatapos ng klase, nanatili si Gohee, Go-hayon, para maglinis at biglang lumapit si Mina para makipag-usap. Pagkatapos ng ilang pag-uusap, nalaman ni Gohee, Go-hayon, na may kasintahan si Mina at gustong-gusto ng kasintahan niya ang manok sa tindahan nila. Ngunit pagkalipas ng ilang sandali, nagtaka si Gohee, Go-hayon, bakit hindi pa kita nakikita sa tindahan? Nalaman niyang bumibili ng fried chicken ang kasintahan para kay Mina at dinadala sa bahay, kaya hindi na siya kailangang magpakita. Nang marinig niya ang sinabi ng kaklase, inanyayahan agad ni Gohee, Go-hayon, si Mina na pumunta sa tindahan minsan. Sa pagkakataong ito, nalaman ni Gohee, Go-hayon, na mas matanda pala ng maraming taon ang kasintahan ni Mina sa kanila. Gusto ni Mina na panatilihin ni Gohee, Go-hayon, ang sikreto at hindi naman siya madaldal. Pagdating ni Gohee, Go-hayon, sa tindahan ng fried chicken sa gabi, nakita niya ang guro ng musika na bumibili ng manok. Nang malaman ng mga magulang ni Gohee, Go-hayon, na guro siya ni Gohee, binigyan nila siya agad ng libreng item, diskwento. Ngunit matuwid, prinsipyado, ang guro, hindi siya tumatanggap ng suhol kahit maliit o malaki. Sa huli, nagpaalam ang guro kay Gohee, Go-hayon, at umalis. Pinuri ng nanay ni Gohee, Go-hayon, ang guro, na sinasabing gwapo siya, ang ideal type niya, na gwapo at mabait. Nang marinig ito, ipinagtanggol agad ni Gohee, Go-hayon, ang kanyang tatay, hindi ba ang ideal type mo ay si tatay? Ngumiti lang ang nanay ni Gohee, Go-hayon, ang tatay mo ang ideal type ko, pero minus ang mukha. Pagkatapos, habang nagde-deliver ng fried chicken si Gohee, Go-hayon, nakita niya si Mina na nakikipaglambingan sa isang lalaki. May bitbit na supot ng manok ang lalaki at kamukha niya ang guro ng musika. Baka nagde-date sila? Kinabukasan, nagkita si Gohee, Go-hayon at Jaehyun sa bus para magkasabay papuntang eskwelahan. Kinailangan ni Go-hayon na tumakbo ng mabilis para maabutan ang bus sa tamang oras. Pagkatapos, sumakay din sa bus si Jaehyun, ngunit sobrang siksikan ito ngayon. Sumingit si Jaehyun kay Go-hayon para protektahan siya laban sa siksikan. Labis na sumaya si Gohee, Go-hayon, dahil naramdaman niya ang pag-ingat. Nagkataon, nakita ni Gohee, Go-hayon, si Mina na bumaba mula sa kotse ng isang lalaki. Hindi kalayuan ang bahaging iyon mula sa eskwelahan. Bakit hindi na lang siya diretsyo na inihatid sa eskwelahan? Kaya, mas lalong nakakasiguro si Gohee, Go-hayon, na may sikreto si Mina. Batay sa sinabi ni Mina kasama ang eksena na nakita ni Gohee, Go-hayon, kagabi, lalong lumakas ang hinala na nagde-date si Mina at ang guro ng musika. Sa loob-loob ni Gohee, Go-hayon, kailangan niya pa rin ng eksaktong kasagutan, kaya pumasok siya sa Instagram ni Mina. Sa wakas, nakabuo siya ng konklusyon. Hindi mali ang hinala niya. Nagpa siya si Go-hayon na huwag magsalita kanino man dahil ayaw niyang sirain ang kaligayahan ng iba. Sa klase, nagpapalitan pa ng tingin ang guro at si Mina. Lihim na binabati ni Go-hayon ang dalawa. Gayunpaman, bigla na lang dumadating ang kaguluhan, kaya walang makakapaghula. Nakatanggap ang lahat ng balita na ikakasal na ang guro ng musika at nagbibigay siya ng invitation sa office. Hindi makapaniwala si Mina sa narinig niya at dali-dali siyang tumakbo para hanapin ang guro ng musika at mabilis din siyang sinundan ni Gohee, Go-hayon, sa harap ng maraming estudyante, kaklase. Hiningi ni Mina ang dahilan sa guro, bakit mo ako tinraidor, pinagtaksilan? Nag-date tayo at nagsama, nagtalik tulad ng magkasintahan. Puro panloloko lang ba ang lahat? Gusto ng guro na dalhin si Mina sa ibang lugar para mag-usap, ngunit hindi na niya kayang tumayo. Sa ganoong paraan, umupo si Mina sa lupa at umiyak ng malakas tulad ng isang bata. Labis na naawa si Gohee, Go-hayon, kay Mina at suklam naman ang naramdaman niya sa guro.
Nagsimulang magbulungan ang mga estudyante sa klase tungkol sa nangyari kina Mina at ang guro ng musika. Hindi pa kailanman nagpakita ng kahinaan si Mina sa harap ng iba, ngunit ngayon, umiiyak siya ng malakas. Makikita kung gaano siya nasaktan. Naalala ng isang babaeng estudyante na nakita niya ang phone case ng guro ng musika dati. Couple case daw iyon nila ni Mina. Pero, paano kung nag-iisa lang na nagbigay si Mina ng case sa guro? Hindi tayo pwedeng makinig sa isang panig lang. Sa sandaling iyon, pumasok si Mina at kinuha niya ang mga litrato nila ng guro. Kahit hindi malinaw ang mukha, hulaan na ng lahat kung sino ang lalaki. Gusto lang patunayan ni Mina na totoo ang pakikipag-date niya sa guro. Nang makita nilang patuloy na umiiyak si Mina, tumigil na rin ang lahat sa pagbubulungan. Sa gabi, nagkasakit si Mina. Samantalang hinatid nila ni Dukhi siya sa apartment, condominium, nagtanong ang guardia, kung bakit hindi siya kasama ng guro ngayon. Nagduda si Go Hayon, baka nagsasama sila, nagli-live-in. Ayaw ng pag-usapan ni Mina iyon, kaya humingi ng pahintulot, permiso, sina Go Hayon at Dukhi na ihatid siya sa kwarto. Pagkatapos, umuwi si Go Hayon sa tindahan ng fried chicken. Hindi pa rin maalis sa isip niya ang tungkol kay Mina. Aksidenteng nakita ng tatay ni Go Hayon, ang babae sa litrato at parang pamilyar. Nakikilala siya. Nagtaka si Go Hayon, hindi pa siya nakakapunta sa tindahan ng fried chicken, manukan. Ngunit nagsimulang magkwento ang tatay ni Go Hayon. Noong araw, nagde-deliver siya ng fried chicken sa apartment, condominium, ngunit bigla siyang sumakit ang tiyan. Nang lumabas ang guro ng musika para tanggapin ang fried chicken, naglakas loob ang tatay ni Go Hayon na humingi ng paalam para gumamit ng banyo, makiihi. Pagkatapos niyang matapos, pauwi na sana siya nang makita niya si Mina na tumatakbo patungo sa kwarto ng guro ng musika. Labis na nabagabag, nalito si Go Hayon. Lalo siyang nakakasiguro na kumbinsi sa hinala na nagsasama sila, nagli-live-in. Kinabukasan, naging usap-usapan na naman ang klase nang ibinahagi ni Mina ang kwento niya sa guro sa internet. Ang kwento ay sobrang sweet at nakakakilig. Ngunit, kung titingnan ng mas malalim, parang ginagamit lang ng guro ang katawan ni Mina. Napatayo ang balahibo ng mga nagbasa dahil sa mga nakasulat sa kwento. Pagdating ng klase ng musika, punong-puno ng sulat ang board. Pinupuna ang guro bilang isang pervert na nang-akit ng inosenteng babae. Binato pa nga ng mga estudyante ang guro ng papel at sinabing, anong karapatan mong magturo sa amin? Wala pa ring anumang reaksyon si Mina. Hindi rin alam ng guro kung paano magpapaliwanag. Pagkatapos ng klase, naiwan si Go Hayon na nag-iisa sa klase, malalim ang iniisip. Gusto niyang gamitin ang revenge diary laban sa guro ng musika, ngunit nagdadalawang isip siya. Sa huli, nagdesisyon si Go Hayon na maghintay muna ng kaunti. Sa hapon, pumunta si Go Hayon sa bahay ni Dukhi para mag-study group ayon sa usapan. Hindi may paliwanag na pinagsama siya ng guro sa grupo nila Gayon at Nahon. Ang paksa ng grupo ay pagsasaliksik tungkol sa mga novel. Ang nahanap lang nila ay mga luma at boring na nobela, kaya naisip nilang mahirap ang paksa na ito. Sa sandaling iyon, biglang dumating ang nanay ni Go Hayon at nagdala ng pagkain para sa lahat. Nang makita niyang nahihirapan ang mga bata, nagbigay siya ng suhestyon, maraming magagandang nobela sa internet, araw-araw akong nagbabasa. Nang marinig ito, agad na naghanap ang apat at nakakita sila ng isang medyo interesanting nobela ng pag-ibig. Gayunpaman, pagkatapos basahin ang una at ikalawang pahina, aksidenteng natuklasan ni Nahon. Ang mga detalye sa nobelang ito ay sobrang kamukha ng kwento na ni-post ni Mina sa internet. Baka nagsisinungaling si Mina para manlinlang sa lahat. Nagpa siya sina Go Hayon at Dukhi na hanapin si Mina para linawin ang lahat. Nakita nila si Mina sa parke, ngunit nahirapan si Go Hayon magsalita. Walang nagawa si Dukhi, kundi ipakita ang nobelang nahanap nila sa internet at tinanong, ang kwento mo ba ay base dito? Nagpakita si Mina ng kaawa-awang mukha, ngunit hindi niya sinagot ang tanong ni Dukhi. Pinaninindigan lang niya na totoo ang kwento ng pag-ibig nila ng guro ng musika. Pagkatapos, nagmakaawa si Mina kina Dukhi at Go Hayon na huwag siyang pagdudahan, magsuspetsa dahil masisira ang puso niya. Pagkatapos nito, umuwi si Mina sa apartment, condominium, kaya naiwan sina Go Hayon at Dukhi na nag-iisip. Siguro totoo ang kwento na ibinahagi ni Mina. Siguro ginaya ng guro ng musika ang nobela habang nagde-date sila. Ngunit nag-aalala, nababagabag pa rin si Go Hayon, bakit kaya sobrang magkamukha, parehong-pareho ang bawat detalye. Pagdating ni Go Hayon sa eskwelahan kinabukasan, may nakakagulat, nakakaloka, na balita na naman silang narinig. Pinatawag ng paaralan sina Mina at ang guro sa opisina para kunin ang kanilang pahayag. Pinaninindigan ni Mina na nagde-date sila ng guro. Sinasabi niya na madalas silang nagtalik, nagsiping sa kwarto ng guro. Naglabas si Mina ng ebidensya ng mga couple item niya at ng guro. Sinabi pa ni Mina na buntis siya sa guro ng musika. Subalit, ang panig ng guro, tuloy-tuloy naman niyang itinanggi ang relasyon kay Mina. Sinasabi niya na hindi siya nagbigay ng kahit ano kay Mina. Pusa lang siyang bumili ng katulad, kapareho ng kanya. Dahil magkasama sila ni Mina sa apartment, condominium, kaya lang siya nakisakay papuntang eskwelahan. Para pasalamatan ang guro, madalas siyang nagdadala ng homemade na cake, ginawang cake para ibigay sa guro. Ngunit pinapayagan lang ng guro na tumayo si Mina sa labas ng pinto. Hindi niya pa kailanman inanyayahan sa kwarto niya. At tungkol sa pagbubuntis, wala siyang alam dahil hindi siya ang tatay ng bata. Dahil magkaiba ang sinasabi ng bawat isa, nagdesisyon ang paaralan na imbestigahan pa ito. Pagkatapos, bumalik si Mina sa klase para ipagpatuloy ang pag-aaral. Nang makita niyang nagbubulungan pa rin ang lahat, binuksan niya ang pinto at pumasok. Agad na tumahimik ang buong klase.
Hindi alam ni Dukhae kung anong mangyayari kay Mina, ngunit ang pinakakailangan gawin ngayon ay hanapin agad ang katotohanan. Tanging si Go Haeon lang ang nakakita na nagsisinungaling si Mina para linlangin ang lahat. Para matapos na ang lahat, nagdesisyon si Go Haeon na isulat ang pangalan ni Mina sa Revenge Diary. Ginawa niya ito hindi para maghiganti, kundi para hindi na lumayo pa si Mina. Nagsimula na ang susunod na klase. Kinatawa ni Gaeon ang grupo para suriin ang nobela. Napansin ng lahat na ang bawat parirala sa nobela ay sobrang kamukha ng kwento ni Mina. Sa pagtatapos ng klase, nakatingin ang lahat kay Mina habang nagbubulungan, ngunit tumayo siya at itinindigan na hindi siya nagsisinungaling. Biglang sumakit ang tiyan ni Mina at gumulong siya sa sahig. Kaya, dinala agad siya ng guro sa doktor. Hindi inaasahan na hindi pala buntis si Mina. Ipinapantasya lang pala niya na siya ay buntis. Lumabas na may malubhang psychological na sakit pala si Mina. Kaya, pinayuhan ng doktor ang guro na papagpahingahin na muna si Mina mula sa pag-aaral para magpagaling. Sa sandaling iyon, hindi matanggap ni Mina ang katotohanan kaya umiyak siya ng malakas. Pagkatapos nito, nagbigay ng aral ang advisor sa buong klase. Ito raw ay fantasy na dulot ng sobrang paggamit ng internet ng mga estudyante ngayon. Halos nalulunod na raw sila sa buhay doon at hindi na kayang umalis ng mag-isa. Kaya, pinayuhan ng guro ang mga estudyante na limitahan ang paggamit ng telepono bago kumpiskahin. Subalit, pagkaalis pa lang ng guro, muling nagsiksikan ang mga estudyante sa kanilang telepono. Sa oras na ito, pinag-uusapan nila ang mga litrato ni Mina sa Instagram. Lumabas na hindi pala kasama ang guro sa litrato, kundi siya lang ang nag-edit, nag-cut and paste. Pagkatapos ng klase, binisita ni Go Haeon, si Mina, ngunit nangangarap pa rin si Mina tungkol sa guro. Hindi maganda ang kalagayan. Labis na naawa si Go Haeon kay Mina. Ang sobrang pagmamahal, pagka-adik sa pag-ibig ay nakakasira ng isip. Simula noon, hindi na pumasok sa klase si Mina at naglaho rin ang Instagram niya. Bumalik sa normal ang trabaho ng guro ng musika, ngunit hindi na siya gaanong umingiti tulad ng dati. Sa pagtatapos ng linggo, natuto si Go Haeon mag-makeup sa internet para maghanda sa date nila ni Jaehyun. Pagkatapos noon, pumunta si Go Haeon sa tagpuan na matagal na nilang napagkasunduan. Nakita niyang nakikinig si Jaehyun ng musika at nagre-relax. Binalak niyang sorpresahin siya. Ang nangyari, nauntog, nasagi siya sa ulo ng kamay nito. Dahil sobrang gulat, agad na niyakap ni Jaehyun si Go Haeon at humingi ng tawad. Sa ganitong sitwasyon, ang 1,000 kasalanan ay pwede nang patawarin, wag na lang ang maliit na pagkakamali. Inanyayahan ni Jaehyun si Go Haeon na kumain dahil alam niyang sobrang hilig niya sa pagkain, malaking passion sa cuisine. Sa loob ng kainan, nakita ng dalawang babaeng estudyante si Jaehyun at nabihag agad. Gayunpaman, hindi sila naglakas loob na humingi ng numero, contact number niya dahil alam nilang wala silang pag-asa kay Jaehyun. Nang dalhan ni Jaehyun ng pagkain si Go Haeon, nagulat ulit ang dalawang babaeng estudyante. Totoo ba na siya ang kasintahan, girlfriend niya? Nahihiya si Go Haeon. Agad na naghahanap si Jaehyun ng paraan para panindigan, i-claim ang kanyang pagmamay-ari. Kinuha niya ang pagkain ni Go Haeon at pinunasan pa ang bibig niya ng kamay niya. Ang mga sobrang sweet na kilos, galaw, na ito ay ikinainis, ikinagalit ng dalawang babaeng estudyante sa kabilang lamesa. Mas hindi na rin naiilang na wala ang insecurity si Go Haeon sa sarili niya. Pagkatapos kumain, magkasama silang naglakad-lakad. Sinubukan nila ang lahat ng laro sa kalye at magkasama silang nagkuhaan ng mga litrato, pictures, bilang alaala. Nagde-date sina Go Haeon at Jaehyun na parang sila lang ang umiibig, sa halip na single na tao at sila ang masaya. Aksidenteng dumaan sila sa isang tindahan ng alahas. Nang makita ni Jaehyun na gustong-gusto ni Go Haeon ang bracelet, binalak niyang bilhin ito para sa kanya. Ngunit nakita ni Go Haeon na sobrang mahal, napakataas ang presyo kaya nagpanggap na lang siya na hindi niya nagusto. Lahat ng kasiyahan ay may katapusan. Kinailangan ding ihatid ni Jaehyun si Go Haeon sa bahay. Magka-holding hands silang dalawa, ayaw bumitaw. Hindi inaasahang nakita sila ng nanay ni Go Haeon. Kaya, sinenyasan siya nito na dalhin si Jaehyun sa tindahan para mag-usap. Sino ang makakaalam na mas patay na patay pa pala ang nanay ni Go Haeon kay Jaehyun kaysa sa anak niya? Pagkatapos usisain ang tungkol sa pamilya at pag-aaral, binigyan siya ng 0 puntos, walang pero. Ngunit, bakit nagustuhan mo ang tanga kong anak? Nang marinig ni Jaehyun ang sinabi ng nanay ng kasintahan, napangiti na lang siya ng sapilitan. Nahiya si Go Haeon, kaya mabilis niyang hinila si Jaehyun para umalis. Ihinatid niya si Jaehyun pa uwi, ngunit pakiramdam niya ay may nakalimutan siyang bagay. Lumabas na nakalimutan niyang mag-iwan ng puso, heart. Kaya, pagkatapos mag-iwan ng puso, namula siya at tumakbo paalis. Parehong nahihiya si Go Haeon at nakatayo lang siya na parang statue sa lugar. Pagkatapos, pumasok si Go Haeon sa bahay at sinisi ang nanay niya. Bakit mo nasabi kay Jaehyun ang mga salitang iyon? Gusto lang daw ng nanay niya ang makabuti para sa kanya, para makita kung totoo ba ang nararamdaman ni Jaehyun. Gusto na ni nanay ang manugang, anak sa batas, na ito, kaya kailangan mong ingatan ng mabuti. Sa hapon, may date sina Go Haeon at Dukhae kasama ang idol, artista, kaya sinama nila sina Jaehyun at ang matalik niyang kaibigan para sumaya, makisaya. Nakipagkamay ang idol, artista, kay Jaehyun para mag-hello. Ngunit, bakit sobrang lakas, mahigpit ng kamay niya? Sa sandaling iyon, nalaman ni Jaehyun na nakatagpo na siya ng karibal sa pag-ibig. Hindi pa rin bumibitaw ang idol, artista, sa pagkakahawak sa kamay ni Jaehyun. Nang tawagin siya ng manager niya, saka lang siya pumasok. Pinuri ng lahat ang idol, artista, nagwapo. Ngunit si Go Haeon lang ang nagsabing si Jaehyun pa rin ang pinakagwapo. Nang makita niyang nababaliw, humahanga sa kanya si Go Haeon, sobrang saya ang naramdaman ni Jaehyun. Biglang tinanong ng manager si Jaehyun, model ka ba? Ang pangunahing model, main model, nila ay hindi makarating ngayon, kaya humingi ang manager ng tulong kay Jaehyun na palitan siya. May bayad daw. Kailangan ni Jaehyun ng pera para makabili ng bracelet para kay Go Haeon, kaya agad siyang pumayat.
Nagpatulong din ang manager kina Go Hayon at sa dalawa pa niyang kaibigan na sumama sa shoot, mag-picture, para makumpleto, sapat ang dami. Tanging si Jaehan lang ang kailangang mag-makeup, ang iba ay kailangan lang maghintay. Biglang dumating sina Presidente at Nahon, na parang sa kanila na ang lugar. Hindi inaasahan na ang Presidente pala ang namuhunan, investor, sa concept ngayon, at siya rin pala ang babaeng bida, main female lead. Sinamantala ng Presidente ang pagkakataon para ayain si Jaehan na lumabas, ngunit agad niyang sinabing hindi siya available. Dahil doon, nahiya si Dukhi para sa Presidente. At sinabi, ang kapal naman ng mukha niya. Ngunit para sa matalik na kaibigan ni Jaehan, hindi naman daw masama ang Presidente, mukhang maganda naman siya. Walang pakialam si Go Hayon, basta hindi lang pansinin ni Jaehan ang Presidente. Pagkatapos, nagsimula na silang mag-photoshoot ayon sa plano. Gustong magpasikat ng President, bilang investor, at tuloy-tuloy siyang nagbigay ng sobrang daming, walang katapusang, hiling. Ilang beses nilang kinailangan na ulitin ang shoot bago siya nakontento. Pagod na sila pagkatapos ng shoot, at masayang umalis ang Presidente. Sa sandaling iyon, nagpaalam din ang idol, artista, kay Go Hayon, mula sa kwarto. May mahalaga siyang lakad at kailangan niyang umalis ng maaga, kaya pinayuhan niya silang magsaya. Bago umalis, hindi niya nakalimutan na uminis, ng masama kay Jaehan. Ngunit, hindi rin siya natakot. Pagkatapos, lumabas ang grupo ni Go Hayon, at nakita ang Presidente na binubuli si Nahon. May nawala sa kanya, ngunit sinisi niya si Nahon at inutusan siyang bayaran iyon. Nang makita nilang umalis si Nahon nang maisama ng loob, naisip ng grupo ni Go Hayon na sobrang unfair ng Presidente. Gusto ng Presidente na imbita, ayain, si Jaehan na sumakay, sa kotse pa uwi, ngunit diretsahan siyang tumanggi. Gayunpaman, nagpakita pa rin siya ng kalmado, kaswal, na kilos at sinabing, magkikita na lang tayo sa susunod nating pagkikita. Nang sumakay na siya sa kotse, napansin, ng Presidente na ang nawawala niyang gamit ay nahulog lang sa kotse, ngunit hindi na niya sinabi pa kay Nahon. Bukod pa rito, itinapak pa niya ang paa niya sa ulo ng driver at inutusan itong umalis. Bagamat ang Presidente ay nagpakita ng ganitong kayabangan, bossy attitude, hindi rin naglakas loob ang driver na magbigay ng opinyon, magreklamo. Sa kabilang banda, pinag-uusapan ng grupo ni Go Hayon, ang babaeng Presidente. Nang marinig nila ang lahat na nagsasabing mayabang siya, ngayon, nakita na nga nilang totoo. Pinakamahusay, pinakamainam, na iwasan siya hanggat maaari. Si Jaehan ang pinakadapat mag-alala dahil mukhang nagkagusto na sa kanya ang Presidente. Nakatatakot isipin, agad na tinanong ni Jaehan si Dukhi kung paano ito ayusin, ngunit pinayuhan lang siya nito na tanungin si Go Hayon. Gayunpaman, tungkol sa bagay na ito, wala ring magawa, walang maisip si Go Hayon. Kinabukasan, pagkatapos ng klase sa eskwelahan, sinabi ni Jaehan kay Go Hayon na may photoshoot ako ngayon kaya hindi kita maihati. Inanyayahan si Jaehan ng manager na maging model na ikinainis, hindi ikinasaya ni Go Hayon. Ngunit trabaho naman iyon, kaya pinayagan na lang ni Go Hayon si Jaehan na umalis. Malungkot na tumingin si Go Hayon sa bintana at nakita niya nakasama ni Jaehan ang Presidente. Lalo siyang nag-alala. Sa sandaling iyon, lumapit si Gayon at binalaan si Go Hayon, kung wala kang gagawin, maagaw si Jaehan sa iyo. Nang marinig niya ang payo ng kanyang kaibigan, agad na napatulala, napaisip si Go Hayon. Pag-uwi, naghihintay si Go Hayon ng text message mula kay Jaehan, ngunit ang natanggap niya ay text mula sa nakatatanda niyang kapatid. Binilhan daw siya ng pitaka, wallet, bilang regalo. Nagduda na siya agad dahil may kakaiba siyang naamoy at lumabas na ang pitaka pala ay gawa sa tissue paper, papel. Galit si Go Hayon at gusto niyang maghiganti sa nakatatanda niyang kapatid, ngunit hindi gumana ang revenge diary. Kinabukasan, pagdating ni Go Hayon sa klase, nakita niya si Jaehan na pinalibutan ng mga babaeng estudyante. Ngayon, dahil sikat na siyang model, mas lalong naramdaman ni Gogi na hindi siya karapat-dapat kay Jaehan pagkatapos ng klase. Nag-abang ang grupo ng mga estudyanteng babae kay Jaehan sa labasan ng paaralan, natatakot na magkaproblema si Go at ang kanyang mga kaibigan. Iminungkahi ni Jaehan na maghiwalay sila, mag-isa siyang pupunta para iligaw ang grupo ng mga babae. Nang makita nila si Jaehan, agad na nagmadali ang mga babae patungo sa kanya, ngunit biglang may kotse na humarang sa kanilang daanan. Iminungkahi ng Presidente na ihatid na niya si Jaehan pa uwi. Nag-isip siya saglit at sumakay sa kotse. Nasaksihan ang eksenang iyon, lalong nakadama ng kalungkutan at kirot si Pagkatapos nito, dinala ng Presidente si Jaehan sa isang coffee shop para magkaroon ng kaunting pag-uusap. Diretso si Jaehan sa punto. Mula ngayon, huwag ka nang lalapit sa akin. Hindi kita gusto. Sobrang napikon ang Presidente nang marinig niya ito. Gusto niyang malaman ang dahilan sa likod nito. Ang katapatan ni Jaehan ay nagtulak sa kanya na sabihin ng diretsyo na ito ay dahil sa kapangitan ng Presidente, kapwa sa mukha at karakter. Matatanggap pa sana niya kung pangit ang mukha, ngunit mabuti ang karakter. Ngunit kapwa pangit ay hindi niya makakayanan. Pagkasabi nito, nagpaalam si Jaehan para umalis, iniwan ang Presidente mag-isa. Ang Presidente ay nagitngit sa galit, sumumpa siyang luluhod si Jaehan at hihingi ng tawad noong gabi. Nagbabasa si Gauhi nang biglang tumawag si Hinikayat niya si Gauhi na mag-online at tingnan ang balita, at iyon ay ang iskandalo ni Jaehan. May nagbunyag na noong high school si Jaehan ay isang masamang estudyante at mayroon pa siyang mga larawan ng paninigarilyo na hindi mapaniwalaan ni Guhyon ang tungkol sa nangyari. Kinabukasan papunta sa paaralan. Hinarang si Guhyon ng mga reporter at nang marinig niyang gusto nilang magtanong tungkol kay Jaehan, agad siyang tumanggi. Sinabing wala siyang alam. Si Nahon na nasa likuran ay lumapit at nakipag-usap sa reporter at sinabi, "Hayaan niyo akong magkwento
magkwento sa inyo tungkol kay Jaehyun. Sa loob ng klase, ang mga estudyante ay nag-uusap din tungkol sa iskandalo niya ngayon. Si Jaehyun ay hindi pumasok sa klase dahil sa labis na panggigipit. Nang makita ang mga kaklase na nagbubulungan, ang matalik na kaibigan ni Jaehyun ay galit na hinampas ang mesa. Kapag may nagsalita pa, lagot kayo. Pagkasabi nito, umalis siya. Hinabol ni Go-hee at Duk-hee ang matalik na kaibigan ni Jaehyun at pumunta silang tatlo sa gift doon. Gusto ni Go-hee na malaman ang kasalukuyang sitwasyon ni Jaehyun at ngayon si Jaehyun ay hindi lang pinupunan ng lahat, kundi kailangan pa niyang magbayad ng kompensasyon sa kontrata sa kumpanya ng advertisement. Kaya't lubos siyang naipit ngayon upang matulungan ang kawawang si Jaehyun. Iminungkahi ni Go-hee na hanapin ang nagpakalat ng chismis. Ngunit saan tayo magsisimula? Biglang naalala ng matalik na kaibigan ni Jaehyun na nakita niya ang litrato ng paninigarilyo ni Jaehyun kung saan tiningnan niya ulit ang Instagram at nalaman na hindi pala iyon sigarilyo kundi lollipop. Sinadya ng nagpakalat ng chismis na i-edit ang larawan at dungisan ang reputasyon ni Jaehyun. Kapag nahanap natin siya, kailangan nating kasuhan siya. Pagkatapos, bumalik silang tatlo sa klase muna at maghahanap ng solusyon pagkatapos dumaan sa computer room. Hindi sinasadyang nakita nila si Nahon na nagmamadaling tumakbo palabas. Tila may masama siyang ginawa, tiningnan ang takot na mukha niya. Agad na naunawaan ng matalik na kaibigan ni Jaehyun ang sitwasyon. Pumasok siya sa computer room at tinanong ang mga estudyante doon saang computer nakaupo ang babae kanina. Pagkatapos, gumamit ang matalik na kaibigan ni Jaehyun ng ilang mga trick at nalaman na si Nahon ang nag-post ng mga masasamang komento. Galit na hinanap ni Go-hyun si Nahon, tinanong kung bakit niya ginawa iyon. Nang makitang ayaw magpaliwanag ni Nahon, nagbanta si Go-hyun na kakasuhan siya. Si Nahon ay nagpakita ng labis na kayabangan dahil kahit magdemanda pa si Go-hyun, wala siyang magagawa sa kanya. Pagkasabi nito, tumalikod si Nahon at umalis nang walang sinabing karagdagang salita. Sa pagkakataong ito, muling gumana ang revenge diary. Gusto ni Go-hee na pagbayarin si Nahon, ngunit nang pag-isipan niya itong mabuti, napakawalang takot ni Nahon, tiyak na mayroon siyang sumusuporta sa kanya. At iyon ang target na kailangan hanapin ni Go-hee. Noong hapon, si Go-hee ay nanonood ng TV sa bahay ng kanyang kuya at bigla siyang nakakita ng nakakagulat na balita. Nag-interview ang reporter ng isang estudyanteng babae sa paaralan at inilantad niya ang mga masasamang bagay tungkol kay Ji-hoon. Nakatakip ang mukha ng babae upang makapagsinungaling siya ng walang sinuman ang nakakaalam. Gayunpaman, sa isang tingin, nakilala ni Go-hyun na si Na-hyun ang babaeng ito. Nang makitang lalo siyang lumalampas sa limitasyon, hindi na nakapagtiis pa si Go-hyun at nagpa siyang ilista ang pangalan ni Na-hyun sa revenge diary. Sa kabilang panig, si Na-hoon ay nagla-livestream ng pagtuturo ng makeup at ang kanyang mga tagahanga ay patuloy na nagpupuri sa kanya bilang isang taong may magandang mukha. Biglang nakatanggap si Na-hoon ng mensahe. Naisulat na ang pangalan mo sa revenge diary sa pangalawang pagkakataon. Nang makita ito, labis na nag-alala si Na-hoon kaya nagpaalam siyang patayin muna ang live at nagmamadaling tumawag sa kanyang taga-suporta. Natatakot si Na-hoon na mabunyag ang pagpapahamak niya kay Jaehyun at siya ay kasuhan. Ngunit inaliw siya ng kabilang panig. Sinabing walang mangyayari nang marinig ang pagtitiyak ng kabilang panig na payapa si Na-hoon at ibinaba ang telepono. At nagsimula siyang mag-alis ng makeup nang makita ang walang makeup na mukha ni Na-hoon. Nag-ingay ang mga fan sa kanilang mga komento at mayroon pang ang nagdeklara na aalis na bilang fan. Doon lang napagtanto ni Na-hoon na hindi pala niya na-off ang live stream. Ngunit huli na ang lahat. Nagpadala ang revenge diary ng video kay Go-hyun kasabay ng abiso ng matagumpay na paghihiganti. Naramdaman ni Go-hyun na si Na-hoon karapat dapat kay Na-hoon ang nangyari sa kanya dahil sa ginawa niya sa kanyang nobyo. Biglang nakatanggap si Go-hyun ng mensahe mula kay Jaehyun na nakikipagkita sa kanya sa parke. Agad na pumunta si Go-hyun kung nasaan si Jaehyun. Masaya silang dalawa pagkatapos ng mahabang panahon na hindi pagkikita. Pagkatapos ay nagtanong si Go-hee tungkol kay Jaehyun at inihayag niya na maayos na ang lahat. Hindi ko inakala na mabilis kumalat ang balita. Ang bilis naman nitong humupa. Nang mabunyag ang pag-usap ni Na-hoon sa live, naunawaan ng lahat na biktima ng paninira si Jaehyun at tinulungan siyang mabawi ang kanyang reputasyon. Pagkatapos, sinabi ni Jaehyun na may regalo siya para kay Go-hee dahil kaarawan niya ngayon. Hindi man lang maalala ni Go-hee ang sarili niyang kaarawan, ngunit alam na alam ito ni Jaehyun. Sa loob ay may kwintas na gusto ni Go-hee, ngunit hindi pa niya nakukuha. Ngunit paano mo nalaman na gusto ko ito kaya binili mo para sa akin? Ang mga lalaki ay dapat maging sensitibo, ngunit noong panahong iyon, wala pang sapat na pera si Jaehyun. Napagtanto ni Go-hyun na nagtrabaho si Jaehyun bilang isang modelo upang magkaroon ng pera para bumili ng regalo para sa kanya. Idineklara din ni Jaehyun na hindi na siya magtatrabaho pa. Nakakapagod maging sikat. Kailangan ko lang makasama si Go-hyun. Namula si Go-hyun sa hiya at pagkatapos ay hiniling niya kay Jaehyun na isuot sa kanya ang kwintas. At ito ay bagay na bagay sa kanya. Kaya naman labis na ikinatuwa ni Go-hyun. Nagtitigan ang dalawa ng may pagmamahal. Isang halik na lang ang kulang. Gusto ni Go-hyun, ngunit hindi maaaring babae ang maging proaktibo. Bigla sinira ng mensahe ng kanyang kuya ang romantikong kapaligiran. Inutusan ng kuya si Go-hyun na umuwi kaagad. Kung hindi, pupuntahan siya ng kanyang kuya at ama. Bakit ngayon pa? Ayaw talagang umuwi ni Go-hyun. Gayunpaman, napagtanto ni Jaehyun na may problema si Go-hyun, kaya pinayuhan niya siyang umuwi muna at tingnan kung ano ang nangyayari. Hahatid na kita at magkikita na lang sila ulit bukas sa paaralan. Dahil wala nang ibang paraan, kinailangan ni Go-hyun na palampasin ang matamis at romantikong gabing iyon. Nagpaalam silang dalawa pagdating sa bahay. Ngunit may nakalimutan si Ji-hoon, pusa. Siyang humalik sa pisngi ni Go-hyun, pagkatapos ay umuwi siya ng panatag ang loob. Pumasok si Go-hyun sa bahay ng may kasiyahan. Wala nang higit pa sa kaligayahan na ito. Hindi sinasadyang nasaksihan ang eksenang ito
ng idolo. At labis siyang nadismaya dahil huli siya kay Jihon. Sa loob ng bahay, nakatayo ang kanyang kuya at sinabi kay Gauhee, "Malapit na kitang puntahan sa labas dahil gusto ka naming sorpresahin ng buong pamilya. Hindi mo ba alam?" Dala-dala ng mga magulang ang cake at kumanta ng happy birthday para kay Gauhee. At sinalubong ng kuya ang kanyang maliit na prinsesa na umuwi. Labis na natuwa si Gauhee. Dahil ito ang unang pagkakataon na ipinagdiwang ng kanyang pamilya ang kanyang kaarawan. Malamang na hindi malilimutan ni Gogi ang sandaling ito ng kanyang ika-negatibo 17 kaarawan pagkatapos ng party. Pumasok si Gogi sa kanyang silid at niyakap ang poster ni Jihon. Lumalabas na siya ang nagnakaw ng poster sa labas ng tindahan ng damit. Sa kanyang puso, palaging naniniwala si Gogi na si Jihon ang kanyang anting-anting. Simula nang pumasok si Jihon sa kanyang buhay, tuluyan nang nagbago ang buhay ni Gogi. Sa kabilang panig, si Jaehyun ay naglalaro. Umuuwi si Tung nang biglang makarinig ng malakas na sigaw. Tumakbo siya sa lugar kung saan nagmula ang tunog at nakita ang isang magkasintahan na nagtatalo. Nang makita niyang sasaktan na ng lalaki ang babae, agad na pumagit na si Jaehyun upang pigilan ito. Nagkunwari ang lalaki na nadapa at umarte. Agad namang inalalayan siya ng babae at may naririnig na ring tunog ng sasakyan ng pulis na papalapit. Doon lang napagtanto ni Jaehyun na nagpe-play acting lang ang dalawang ito para lokohin siya. Pagkatapos, inaresto si Jaehyun dahil sa pananakit at nang marinig ng kanyang mga magulang ang balita, agad silang tumakbo sa istasyon ng pulisya. Gustong makipagkasundo ng magkasintahan at kailangan lang magbayad ng kompensasyon at tapos na ang usapan. Ngunit mariing tumanggi si Jaehyun dahil wala siyang ginawang mali at ang pulis ay walang ebidensya dahil walang kamera sa kalyeng iyon. Kaya hindi rin nila matulungan si Jaehyun. Wala nang nagawa ang mga magulang ni Jaehyun kundi pakinggan ang pulis at makipagkasundo sa magkasintahang iyon kahit alam nilang inosente ang kanilang anak. Kinabukasan hindi pumasok si Jaehyun sa klase. Na nag-alala kay Gohee at tinanong ang kanyang matalik na kaibigan. Ngunit hindi rin alam ng kaibigan kung anong nangyari kay Jaehyun kaya hindi siya makasagot. Biglang may estudyanteng babae na tumakbo at nagbalita na si Jaehyun ay nasa istasyon ng pulisya. Ang presidente daw ng Diva Club ang nagsabi nito. Agad na pumunta si Gohee sa presidente para magtanong tungkol sa sitwasyon ni Jaehyun. Ibinunyag niya na kakalaya lang ni Jaehyun at isinalaysay ang kwento niya. Nang marinig ito, nagduda si Gohee, bakit alam mo ang lahat ng ito ng detalyado? Ngunit ang presidenteng babae ay nanatiling walang kaimik-imik. Sinabi niya na dahil malawak ang koneksyon ng pamilya niya at sinabi pa niyang kaya niyang tulungan si Jaehyun na makawala sa kaso, ngunit ayaw niya itong gawin. Inisip ni Duk-hee na nagsisinungaling lang ang presidente kaya inuwi niya si Gohee sa klase. Hindi rin naniniwala ang mga kaklase na marahas si Jaehyun. Ngunit napakalinaw ng balita sa internet na sinaktan ni Jaehyun ang isang tao. Pagkatapos ng klase, nagpunta ang grupo ni Gohyeon sa bahay ni Jaehyun para magpaliwanag siya mismo nang papasukin na ni Jaehyun ang lahat. Sinisi ni Gohyeon na nangyari ang problema, ngunit hindi niya sinabi sa lahat. Nang ikwento na ni Jaehyun ang lahat, nagalit ang kanyang mga kaibigan, nagtanong, bakit may mga taong ganito sa mundo? At mas malala pa ang magkasintahang iyon. Ngayon ayaw na nilang makipagkasundo at ipagpipilitan talagang kasuhan si Jaehyun. Nagduda si Duk-hee na baka nakatanggap sila ng pera mula sa ibang panig na ang layunin ay si Jaehyun. Nang marinig ito, agad na naalala ni Jaehyun ang isang kaaway. Iyon ay ang presidente ng Diva Club. Gayunpaman, hindi niya nagawang sabihin ang kanyang hinala upang hindi mag-alala ang kanyang mga kaibigan. Kinabukasan si Gohee at Duk-hee ay pumunta sa ospital upang makipagnegosasyon sa magkasintahang umarte. Inisip ni Duk-hee na dapat na silang umalis dahil ano ba ang magagawa ng dalawang estudyante na tulad nila, ngunit gusto pa ring subukan ni Gohee. Palihim na lumapit ang dalawa sa pinto ng silid ng pasyente. Nang makita nila ang babae na nakatayo at humaharang sa daanan, sa loob ang lalaki kahit nakahiga ay masarap pa ring kumakain. At napakasaya ng mukha na parang nagbabakasyon. Ang babae ay mayabang na at nang makita si Gauhee at Duk-hee, agad siyang nagtaboy ng walang galang. Si Duk-hee na galit sa kawalang katarungan ay biglang nagalit at sumigaw. Inakusahan silang nag-arte at nagkunwaring biktima, ngunit nagpanggap pa rin ang babae na ayaw makipagtalo sa mga bata at walang habas na itinulak si Gohyeon sa isang tabi para umalis ng may kayabangan. Sina Gohyeon at Duk-hyun ay napatingin na lamang sa kawalan ng magawa. Ang kanilang mga mukha ay nabigo na parang natalo sa loto. Pagdating sa bahay, bago pa man makabawi si Gohyeon, nakita niya ang matalik na kaibigan ni Jaehyun na siya ring eksperto sa paghahanap ng impormasyon sa internet. Kasalukuyan siyang nagmamadali, abala sa paghahanap sa social media ng kinaroroonan ng babae. Habang naghahanap, hindi sinasadyang nakakita siya ng isang mahalagang larawan. Iyon ay ang larawan ng babae na may hawak na isin ng empleyado. Hindi inaasahan na siya pala ay isang empleyado ng kumpanya na pag-aari ng pamilya ng presidente ng Diva. Ang pangalan na nasa sentro ng lahat ng problema kamakailan, agad na naunawaan ng grupo na siya ang nasa likod ng pagpapahamak kay Jaehyun. Sa sandaling iyon, umuwi ang kuya at nakita ang lahat na nakatutok sa screen. Naghahanap ng kung ano, hindi siya nagsalita ng marami, ngunit kalmadong nagbigay ng isang simpleng tip para palakihin at gawing malinaw ang larawan. Dahil dito, nakakuha ang grupo ng mahalagang ebidensya na nagpapatunay na ang babae at ang presidente ng Diva Club ay magkakilala na noon pa man. Nang gabing iyon, palihim na nakipagkita si Gohee kay Jaehyun para sabihin sa kanya ang pinakabagong natuklasan. Iyon ay ang malinaw na ebidensya tungkol sa tunay na pagkatao ng babaeng nag-arte. Tumango lang si Jihon matapos makinig dahil sa katunayan ay may hinala na siya noon pa. Lumalabas na ang presidente ng Diva ay hindi lang nagplano na pahiyain si Jihon, kundi walang habas din niyang kinansela ang kontrata
Pumunta sa kumpanya ng ama ni Ji-hoon na nagdulot ng matinding problema sa kanyang ama. Nang makita niyang sinisisi ni Jae-hyun ang sarili niya, agad na pinatibay ni Go-hee ang kanyang sarili bilang isang warang nobya. Sinubukan niyang aliwin si Jae-hyun na hindi niya iyon kasalanan at lilipas din ang lahat. Sa loob niya, naisip niya, basta't gumagana pa ang revenge diary, magiging mas simple ang lahat. Dahil sa pampatibay na iyon, nakabawi rin ng loob si Jae-hyun. Dahan-dahang bumalik ang ngiti sa kanyang mukha na dating malungkot na parang tag-ulan. Habang sinusuportahan pa rin ng dalawa ang isa't isa, biglang nakatanggap si Go-hee ng mensahe mula sa mismong presidente ng diva, ang makapangyarihang ngunit mapanlinlang na babae. Nakikipagkita siya ng sarilinan upang pag-usapan ang problema ni Ji-hoon at magbigay ng solusyon. Kinabukasan, pumunta si Go-hee sa tagpuan at nakita niyang hindi nagpaligoy-ligoy ang presidente ng diva, kundi direkta sa punto. Kung papayag si Go-hee na makipaghiwalay kay Jae-hyun, tutulungan niya siyang ayusin ang lahat ng problema, isang suntok at himas na hindi madali. Ngunit ito ay pagsubok din para sa kanilang dalawa. Kalmadong nagtanong si Go-hee kung ang pag-ibig ba ng presidente para kay Jae-hyun ay totoo. Ang sagot na natanggap niya ay isang matatag na pagtango, kasabay ng tatlong salita, "Siyempre pa." Ngunit ang totoo ay walang isyempre pa rito. Ang gusto ng presidente ng diva mula simula hanggang wakas ay kunin lang ang mga bagay na hindi niya makukuha. Isang paninibugho na may pormulang kung wala ako, huwag ka ring umasa. Sa gitna ng mabigat na kapaligiran, biglang bumukas ang pinto ng silid. Lumitaw si Jae-hyun na may matatag na tingin. Tinanggihan niya ang kasunduan para kay Go-hee at matapang na ipinahayag na hindi niya mamahalin ang isang taong tulad ng presidente. Hindi rin niya nakalimutang magbigay ng maikling babala na kung maglakas loob siyang galawin si Go-hee, hindi niya ito palalampasin. Pagkasabi nito, inakay ni Jae-hyun si Go-hee papalabas, iniwan ang presidente na nakatayo. Nanginginig ang mukha sa galit nang umabot sa rurok ang kanyang pagkainis. Bigla niyang napansin na nahulog ni Go-hee ang kanyang telepono. Hindi niya pinalampas ang pagkakataon. Binuksan ng presidente ang telepono at nakita ang serye ng mga larawan ng dalawang bata na masaya magkasama. Lumabas ang selos at sakit. Baliw niyang binura ang lahat ng larawan at walang habas na dinala ang telepono sa banyo at ibinabad sa tubig. Ang presidente ng diva ay tuluyan ng hindi nagpanggap. Isang ideya na lang ang natira sa isip niya, Ji-hoon at Go-hyun. Pareho silang magbabayad ng mahal dahil sa ganoong pagtrato sa kanya. Sa kabilang banda, kalmadong inihatid ni Ji-hoon si Go-hyun pabalik sa kanilang silid-aralan habang sila ay naglalakad. Nagtaka si Go-hee kung paano nalaman ni Jae-hyun na nakipagkita siya sa presidente. Sinabi ni Jae-hyun na si Ji-yoon ang nagsabi sa kanya tungkol dito. Nang marinig ito, umiti ng bahagya si Go-hee at pasimpleng nagpasalamat kay Ji-yoon sa kanyang puso. Ang pagkakaibigan nilang dalawa na minsan ay tila hindi na maayos ay palihim na bumabalik na. Nagdesisyon siyang gamitin ang revenge diary. Ngunit nang kukunin na sana niya ang kanyang telepono, napansin niya na wala na ito. Naguluhan siya at hindi niya maalala kung saan niya ito naihulog. Pagkatapos ng ilang sandali, si Go-hee at Duk-hee ay nagtapon ng basura sa likod ng paaralan. Pagdaan, hindi sinasadyang nakita nilang dalawa na nahulog ng driver ng presidente ang walis. Si Go-hee, kahit alam niyang nagtatrabaho siya para sa taong kaaway niya, ay hindi nag-atubiling yumuko para tulungan siyang pulutin ito. Sa sandaling iyon, lumitaw ang presidente ng diva at humarang sa daanan ni Go-hee at ibinalik sa kanya ang nawalang telepono. Kahit na magkaaway, hindi pa rin nakalimutan ni Go-hee na pasalamatan siya sa pagbabalik ng gamit. Ngunit pagkatapos nito, malamig na ibinabalita ng presidente na hindi sinasadya niyang nasira na ito. Nang marinig ito, natigilan si Go-hee sa kinatatayuan niya at labis siyang nalungkot. Pagkabalik sa bahay, naging malungkot si Go-hee nang naaalala niya ang telepono. Ang kuya ay kuya pa rin. Hindi niya hahayaang malungkot ng matagal ang sinuman sa bahay. Agad siyang gumawa ng iba't ibang kalokohan para pasayahin siya. Ngunit walang epekto ang lahat ng pagtatangka. Hindi man lang nag-react si Go-hee. Tahimik lang siya dahil ang kanyang isip ay nakatuon pa rin sa nasirang telepono. Sa sandaling iyon, naisip niya ang kanyang kuya na kilalang tech genius sa kanilang pamilya. Agad siyang humingi ng tulong sa kanyang kuya para tingnan kung maaari pang maisalba ang kawawang telepono. Nang gabing iyon, dumating ang driver ng presidente para sunduin ang kanyang inagaya ng napagkasunduan. Magkatulad ang ugali ng mag-ina, parehong mayabang, ang driver ay sinuntok at sinipa ng walang awa dahil lang sa kaunting pagkalate. Ngunit kahit na ganito ang pagtrato sa kanya, kailangan pa rin niyang magtiis at magpatuloy sa pagtupad ng kanyang tungkulin. Pagkatapos ihatid ang ina ng presidente sa tagpuan ng kliyente, naghihintay ang driver sa loob ng kotse nang hindi sinasadyang makita si Gao, hinaabala sa pagde-deliver ng manok. Nang makita niyang may sugat ang driver, huminto agad si Go-hee at hindi nag-atubiling magtanong tungkol sa kanyang kalusugan. Ang taos-pusong pag-aalala na iyon ay nagpaantig sa driver at pinuri si Go-hyun bilang isang bihirang mabait na bata. Hindi lang siya nagpasalamat, kundi lihim ding nagbigay kay Go-hyun ng isang AFSB na naglalaman ng isang bagay na makakatulong kay Ji-hoon. Bilang taong laging malapit sa presidente, alam ng driver ang maraming masasama at madidilim na bagay na nagawa niya. Nang marinig ito, agad na nag-alala si Go-hyun para sa driver. Natatakot na sisantihin siya ng pamilya ng presidente dahil sa pagbubunyag ng sikreto. Ngunit pumiti lang siya at sinabing ayaw na niya dahil matagal na siyang nagpaplanong mag-resign dahil hindi na niya matiis ang pamilyang iyon. Lubos na nagpapasalamat si Go-hee. Nagagawa lang niya ang taos-pusong pasasalamat sa driver ng buong pagpapahalaga. Kinabukasan, dinala ni Go-hee ang EXP sa paaralan at ibinahagi ang nilalaman sa kanyang mga kaibigan para panoorin din. Ang video ay nagpapakita ng presidente na nansuhol sa magkasintahan para magplano ng pagpapahamak kay Ji-hoon. Ang mas kapansin-pansin pa ay ang presidente mismo ay naroroon malapit sa lugar kung saan nangyari ang insidente. Sa ebidensya na iyon, sa wakas
malakas, maaari nang mapawalang sala si Jae-hyun kahit na ang clip ay hindi pa sapat para kasuhan ang presidente. Ngunit sa lahat ng mga kasangkot ay sapat na iyon kahit papaano alam na nila ang katotohanan at ang presidente ay siguradong mas mag-iingat pagkatapos nito. Hindi na siya maglalakas loob na gumawa ng gulo ng hayagan tulad ng dati. Sa ibang pangyayari, ang presidente ng diva matapos mabunyag ang kanyang plano ay nagwala sa galit. Tumakbo siya paikot-ikot sa looban ng paaralan na parang taliwas na ikot ng lira, wala sa kontrol. Para lang mailabas ang galit na nag-uumapaw sa kanya, napagod din. Siya sa kakatakbo at huminto para magpahinga, sa kasamaang palad, nasaktuhan niyang nakita ang isang magkasintahan na naglalambingan sa gitna ng looban ng paaralan. Hindi siya mapalagay kung walang gagawin, kaya't ng gabing iyon. Nag-isip siya ng paraan at umorder ng pritong manok ni Gao. Isa klase niya, ang layunin ay walang mabuting hangarin. Para lang gamitin ang pera para insultuhin ang ibang tao, para mailabas ang galit. Kahit naiinis si Gohee, sinubukan niya pa ring magtimpi, tinanggap ang pera at tahimik na umalis, ngunit sa uri ng taong tulad ng presidente. Paano siya madaling titigil? Nagsimula siyang maminta sa pagkain. Sinabing madaming mantika ang manok at walang paalam na itinapon ang lahat ng pritong manok sa sahig. Hindi pa nakontento. Hindi pa siya nahiya na insultuhin pati ang pamilya ni Gao Gao. Naaalala ang hirap ng magulang ni Gao Gao, sasandalan na sana siya para pulutin ang manok, ngunit direkta itong tinapakan ng presidente nang walang alinlangan. Dito na tuluyang nawala ng pasensya si Gohee, hindi na siya nagtimpi pa. Agad niyang ibinato ang lahat ng galit niya sa kalaban, kaya't nagkasabunutan at nagkasampalan ang dalawang panig. Nagsasuntukan at nagsasabunutan na parang aksyon na pelikula sa sinehan. Ang mga kaklase na nakakita ay sinubukang awatin noong una, ngunit nang makitang walang saysay, tumalikod sila at nagvideo at nagbigay ng suporta. Kinabukasan, pumasok si Gohee sa paaralan na may malinaw na pandaayes na nag-aalala sa kanyang mga kaibigan. Agad na nagtanong si Dukhay, "Sino ba ang kinabangga mo at naging ganyan ka?" Parang binanggit si Judas at dumating agad. Bago pa man siya nakasagot, dumating na ang tao. Ang mag-ina ng presidente ay pumasok sa klase ng agresibo. Sumisigaw ng malakas, nagtatanong kung sino ang naglakas loob na saktan ang kanyang anak pagkatapos malaman kung sino ito nang hindi na nagtanong pa. Agad sana siyang sasampal kay Gohyeon, ngunit mas mabilis si Jae-hyun. Agad siyang humarang sa harap ni Gohyeon para pigilan ang kamay na iyon. Ang advisor ng klase nang marinig ang ingay ay nagmadaling pumasok. Habang humihingal ay sinubukan niyang makipag-ayos, sinabing dahan-dahan lang kung may problema. Ngunit ang ina ng presidente ay hindi nakinig, kundi nagalit pa at sinabunutan at hinila ang buhok ng advisor. Sa huli, parehong panig, estudyante at magulang ay inimbitahan agad sa opisina ng punong guro para ayusin ang problema. Sa gitna ng masikip na sitwasyon sa opisina ng punong guro, dumating din ang nanay ni Gao-hai. Sa una ay nag-aalangan siya dahil sa makapangyarihang pinagmulan ng pamilya ng kalaban. Mayaman sila. Isang salita lang nila ay maaaring magpatanggal sa trabaho ng ibang tao. Ngunit bago pa man makapenetra ang takot, biglang lumitaw si Nahon. Na parang isang bayani sa alamat, dala niya ang ebidensya na nagpapakita na ang presidente ang nagsimula ng lahat. Hawak ang tabak ng katarungan. Agad na nabawi ng nanay ni Gao-hee ang kanyang kumpiyansa. Itinayo ang ulo na parang muling nabuhay na phoenix. Gayunpaman, ang mag-ina ng presidente na mayayabang ay hindi madaling susuko. Pinanatili nila ang kanilang mayabang na ugali. Igiit nilang wala silang ginawang mali. Walang sinabi ang nanay ni Gohee. Tahimik lang siyang nagsabi, "Kung wala kang ginawang mali, halika dito." Agad na pumasok ang dalawang panig sa labanang mano-mano na hindi na kailangan ng musika para maging nakakakaba. Ang nanay ni Gohee, na tinaguri ang numero unong tigre sa palengke, ay mabilis na nakakuha ng bentahe. Ang advisor ng klase na nakasaksi mula simula hanggang wakas ay walang masabi. Tahimik lang siyang nag-like sa kanyang puso ng may paghanga. Ang mag-ina ng presidente na natalo sa labanan ng salita ay walang nagawang iba, kundi mayabang na magdeklara na hindi nila palalampasin ito. Gayunpaman, ang una na nagbayad sa huli ay ang mag-ina mismo. Mabilis na kumalat ang balita. Ang nanay ng presidente ay kinasuhan ng paaralan dahil sa pag-abuso sa kapangyarihan at pananakit sa loob ng campus. Ang pamilya ni Gohee nang makita ang balita ay walang sinabi. Tahimik lang silang umiti ng may kasiyahan. Hindi rin nakalimutan ni Gohee na pasalamatan ang kanyang nanay dahil sa pagtatanggol sa kanyang anak ng walang pag-aatubili. Pagkatapos ng pangyayaring ito, ang pamilya niya ay tila mas nagkakasundo kaysa kailanman. Gumaan ang atmosfera sa bahay. Ang hapunan ay wala ng buntong hininga o daing. Natapos din ng kuya ang kanyang mataas na misyon na ayusin ang telepono ni Gohee. Ang app ng Revenge Diary ay gumagana pa rin ng maayos. Na parang hindi ito nabasa sa tubig. Ngunit ngayon ay hindi na gusto ni Gohee na gamitin pa ito. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, naunawaan niya na kailangan niyang matutong harapin ang mga problema. Hindi maaaring patuloy na umasa sa teknolohiya o maghintay na ibaang magresolba para sa kanya, kaya't nagpa siya si Gohee na burahin ang EPI. Formal na isinara ang kabanata ng paghihiganti. Bumalik sa pagiging isang ordinaryong high school student na may payapang mga araw, ang relasyon ni Gohyeon at Jae. Tuloy pa rin ang matamis. Isang araw biglang nagtanong si Gohyeon kay Jaehyun, "Bakit mo ako gusto?" Isang simpleng tanong na nagpaisip kay Jaehyun ng saglit at pagkatapos ay sumagot ng tapat, "Dahil kamukha mo si Mina." Ang sagot ay nagpatigil kay Gohee ng sandali nang umalingaw ang pangalang Mina sa kanyang isip na parang kidlat sa kalangitan na nagpaalala ng isang maamo
reklamo at malinis na unang pag-ibig ni Jae-hyun na hindi niya alam. Isang hindi komportableng pakiramdam ang biglang sumulpot sa puso ni Go-hyun na parang siya ay isang anino lamang nakapalit ng isang taong nakalipas na. Ngunit si Ji-hoon ay patuloy na kalmado na parang hindi niya napansin ang shock na ginawa niya. At sinabing si Mina ay ang aso ko, ang ekspresyon ni Go-hyun ay nagbago mula sa pagtataka patungo sa pagkagulat, pagkatapos ay pagkalito at sa huli ay hindi na makapagsalita. Lumalabas na si Mina ay ang cute na aso niya na mahilig kumain. Matulog ng matagal at madalas magpuok. Nagkataon na ang mga katangian na iyon ay parehong-pareho kay Gogi. Tuwing nakikita ni Jae-hyun si Mina, unang naaalala niya si Gogi nang walang kamalay-malay kahit ikinumpara lang siya sa isang aso. Hindi alam ni Go-hee kung bakit nakadama pa rin siya ng sobrang kasiyahan. Tiningnan niya si Jae-hyun nang may kumikinang na mata at nagtatanong, kung ganoon, maaari ba akong pumalit kay Mina na matulog sa tabi mo? Sabay silang tumawa. Ang tawa ay umalinggaw sa liwanag ng hapon sa pagtatapos ng araw. Malumanay at mainit na parang isang yakap para sa buong kabataan. Ang pag-ibig sa panahon ng pag-aaral ay palaging ang pinakamagandang bagay. Hindi kailangan ng dahilan, hindi kailangan ng malinaw na kinabukasan. Ang katapatan ay sapat na. Nagiging bahagi ito ng maningning na alaala na nakakabit sa mga taon na hindi nababalik. Kadalasan umaasa ang mga tao na ang pagmamahal para sa dalaga na 17 ay mananatiling buo. Hindi kukupas sa paglipas ng panahon, umaasa rin na ang dalaga na iyon ang magiging huli na hahawak sa kamay at makakasama sa buong buhay. Ngunit ang buhay ay hindi tulad ng pelikula, ang kabataan ay maaari. Maganda ngunit bihira itong magiging kumpleto. May mga taong pumapasok sa ating buhay para mag-iwan lang ng alaala, hindi para manatili. Kaya kung may bagay na ikinakalungkot mo, normal lang iyon. Ang pelikula para sa araw na ito ay nagtatapos na. Maraming salamat sa inyong lahat sa panonood. Kahit na ang isang like ay maliit na bagay lamang para sa isang tao, maaari itong magpasaya sa may-ari ng channel sa buong araw. Kaya kung nagustuhan mo, mangyaring mag-iwan ng isang like at isang subscribe para suportahan ang aming channel. Kung gusto mong i-review pa namin ang ibang nakakakabang pelikula, mangyaring iwan ito sa seksyon ng komento. At ngayon ay paalam at magkita-kita tayong muli, mahal kong pamilya, I love you.